KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 671 hanggang 700. Ika-17 na episode ng Hindi Magagapi. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe Kwentong Nobela Kabanata 671. T691. Ang teroridad ng Azure Dragon Divine Fire. Pagkatapos ng isang gabi ng cultivation, pagdating ng umaga, lumabas si Huang Xiaolong sa Zumi Temple na may halatang pakiramdam na ang kanyang lakas ay nadagdagan ng malaking margin. Ang antas ng kadalisayan ng enerhiya ng God Force sa loob ng isang rango na 6 na Godhead ay higit na nalampasan ang inaasahan ni Huang Xiaolong. Gayunpaman, paglabas niya mula sa kanyang patio, kinaladkad siya ni She Xiaofei upang mamili. Walang kapangyarihan laban kay She Xiaofei, nagbitiw si Huang Xiaolong upang samahan siya sa paligid ng lungsod. Katatapos lang ng Alchemist Grandmaster Competition at dapat niyang samantalahin ang pagkakataong makapagpahinga ng kaunti. Ano ang pangunahing layunin ng paggugol ng pinakamalaking bahagi ng buhay ng isang tao sa paglilinang? Hindi ba para lamang sila ay mabuhay at maayos upang mabuhay ng mas magandang araw? Nililimitahan ang sarili sa walang iba kundi ang paglilinang, ang ganitong uri ng buhay ay masyadong mapurol at hindi kawili-wili. Dahil kinaladkad ni She Xiaofei, nagpalipas sila ng buong araw sa lungsod, bumalik lamang sila sa tirahan ni Chen Ye sa dapit hapon. Nang bumalik sina Huang Xiaolong at She Xiaofei, naghanda na si Chen Ye ng isang handaan, naghihintay lamang sa kanilang dalawa. Maliban kay Chen Ye, naroon din ang asosasyong elders, pati na rin ang mga ninuno at patriarch ng super forces ng Royal Peel City. Dumalo rin ang ilang mga ninuno at patriarch ng unang rango ng puwersa. Si Huang Xiaolong ay ang Peel King ng terminong ito, ang personal na disipulo ng Ascending Moon Old Man, at higit pa rito, isa rin siyang Alchemist Grandmaster Association Elder. Hindi nakakagulat na ang mga ninuno at patriarch na ito ay kailangang pumunta upang batiin at kumonekta kay Huang Xiaolong. Para hindi igalang ang kabaitan ng mga karakter sa antas ng ancestor at patriarch na ito, sina Huang Xiaolong at She Xiaofei ay sumali sa handaan. Siyempre, kapag may handaan, ang Ascending Moon Old Man ay hindi maaaring malayo. Nakaupo siya sa pangunahing upuan ng host, pagkatapos ay dumating si Chen Ye at ang asosasyong elders. Si Huang Xiaolong at She Xiaofei ay nakaupo malapit sa mga bisita. Pagkatapos ng ilang paghahalo at palitan ng mga salita, ang mga alon ng tawanan ay nagsimulang mapuno ang bulwagan habang ang mga bisita ay nagsasaya. Tumagal ng hating gabi ang piging bago unti-unting nagpaalam at naghiwa-hiwalay ang lahat. Samantalang si Huang Xiaolong ay pumasok sa loob ng makajos na Mount Sumi, na nagpatuloy sa pagpino sa rango ng 6 na Diyos at sa Buddha Sarira. Lumipas ang gabi, sinasalubong ang isa na namang maliwanag na maaraw na araw. Paglabas mula sa kanyang bakuran, hindi niya napigil ang huminga ng maluwag nang makitang wala si She Xiaofei doon at naghihintay sa kanya. Matapos samahan si She Xiaofei sa buong araw kahapon, kahit na sa kanyang tibay at lakas, hindi niya maiwasang kiligin sa isiping iyon. Nagtagal si Huang Xiaolong, naglalakbay patungo sa patio ng Ascending Moon Old Man. Sa kabila ng pagtatagumpay kay Xiang Mingji sa Alchemist Grandmaster Competition, naramdaman ni Huang Xiaolong ang pagtaas ng pressure mula kay Xiang Mingji. Dahil sa Azure Dragon Divine Fire. Hindi niya alam ang tunay na kapangyarihan ng Azure Dragon Divine Fire, ngunit ang eksena kung saan ang lahat ng iba pang apoy at apoy ay hamina ng husto sa panahon ng kompetisyon ng alchemy nang ipatawag ni Xiang Mingji ang kanyang Azure Dragon Divine Fire ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa isip ni Huang Xiaolong. Ang paghahanap para sa Ascending Moon Old Man ngayon ay upang maunawaan ang Azure Dragon Divine Fire na ito ng detalyado. Anak, narito ka. Umupo. Parang hinulaan na ng Ascending Moon Old Man na darating si Huang Xiaolong. Nakaupo na siya sa bakuran at naghihintay kay Huang Xiaolong. Sa stone table ng hardin ay may 2 pitchel ng Royal Peel Wine at 2 wine bowl. Noong nakaraang araw, dinala ng Ascending Moon Old Man si Huang Xiaolong at ang Alchemist Grandmaster Association Elders sa Royal Peel House bilang pagdiriwang para kay Huang Xiaolong na nanalo sa titulong Peel King.
Bago umalis, lahat sila ay nagdala din ng isang pitchel at lahat ng iyon ay ibinigay sa Ascending Moon Old Man. Kaya, sa loob ng special ring ng matanda ay isang magandang maliit na stock ng Royal Pale Wine. Umupo si Huang Xiaolong sa isang upuang bato. Gusto mong magtanong tungkol sa Asher Dragon Divine Fire, tama ba? Unang nagsalita ang Ascending Moon Old Man pagkaupo ni Huang Xiaolong. Natarante si Huang Xiaolong pagkatapos ay tumango. Seryosong sinabi ng Ascending Moon Old Man, ang pagkakaroon ng Asher Dragon Divine Fire, ang batang si Siang Mingji ay magiging pangunahing kaaway mo sa hinaharap, dapat kang mag-ingat sa Siang Mingji na ito. Isang lamigang dumaan sa puso ni Huang Xiaolong. Isang bagay na maaaring magmukhang napakalungkot ng Ascending Moon Old Man, ang kapangyarihan ng Asher Dragon Divine Fire ay higit, mas malakas kaysa sa inaakala ni Huang Xiaolong. Alam ng Ascending Moon Old Man ang lawak ng lakas at talento ni Huang Xiaolong, ngunit nagsalita pa rin ang matanda na may ganoong kabigat na ekspresyon, na nagpapaalala kay Huang Xiaolong na dapat siyang mag-ingat ng lubusan laban kay Siang Mingji. Maliwanag na ang Asher Dragon Divine Fire ay hindi kasing simple ng kung ano ang ipinaliwanag niya noon, isang bahagyang mas malakas na apoy. Ang Ascending Moon Old Man ay nagpatuloy sa isang malungkot na tono, ang alamat ay nagsasabi na sino man ang makakuha ng Asher Dragon Divine Fire ay makaka-absorb ng puwersa ng bituin sa Asher Dragon Galaxy sa lahat ng oras. Gamit ang Asher Dragon Star Force para pasiglahin ang kanilang katawan at mag-cultivate, mapapalaki nito ang kanilang cultivation speed ng labis na walang sino man ang makakapagkumpara sa kanila. Higit pa rito, pagkatapos na isama sa Asher Dragon Divine Fire, ang lahat ng mga bottleneck sa paglilinang ay hindi na umiiral. Ibig sabihin, ang iba ay maaaring ma-stock sa Peak Late 7th Order God Realm sa loob ng maraming taon at wala ng pag-asa na magtagumpay. 10 taon, kahit ilang daang taon upang magkaroon ng posibilidad na umaban sa ikawalong utos. Ngunit si Siang Mingji ay maaaring direktang makalusot sa ikawalong utos. Direktang tagumpay sa ikawalong utos. Si Huang Xiaolong ay sumipsip ng matalim na hininga ng malamig na hangin. Ito ay medyo nakakatakot. Kahit ang kasalukuyang hindi niya magawa. Tama iyan. Ang Ascending Moon Old Man ay tumango bilang pagsang-ayon, higit pa rito, maayos siyang makakalusot hanggang sa High God Realm. Si Huang Xiaolong ay muling natigilan. Ibig sabihin, si Siang Mingji ay maaaring mag-cultivate at mag-breakthrough hanggang sa rurok ng Late 10th Order God Realm, papasok sa Perfection Stage, pagkatapos ay papunta sa High God Realm. Ang iba na itinuturing na napakalaking henyo ay maaaring ma-stock sa Peak Late 10th Order God Realm o ang Perfection Stage sa hindi mabilang na taon, ngunit hindi na kailangang maranasan ni Siang Mingji ang mga sitwasyong ito. Nagpatuloy ang Ascending Moon Old Man, meron pa. Pagkatapos isama sa Asher Dragon Divine Fire, pinoprotektahan ng apoy ang Panginoon nito. Ngayon, kahit isang Perfection Stage Peak Late 10th Order God Realm Master ay mahihirapang patayin si Siang Mingji. Kapag ang cultivation ni Siang Mingji ay tumaas sa 10th Order God Realm, ang karaniwang First Order High God Realm Masters ay hindi rin siya madaling mapatay. Lalong lumubog ang puso ni Huang Xiaolong. Gayunpaman, hindi mo kailangang masiraan ng loob, biglang nagbago ang tono ng Ascending Moon Old Man, huminga ng mahina habang sinabi niya, batay sa iyong talento at kasalukuyang lakas, maaaring hindi ka mas mahina kaysa sa kanya. Hindi pa banggitin na ang iyong True Dragon Physique ay patuloy na makakapag-evolve, sa makatuwid, kahit na ang maliit na brat na iyon ay may Asher Dragon Divine Fire, ang bilis ng kanyang cultivation ay hindi magiging mas mabilis kaysa sa iyo. Ang kasalukuyang cultivation speed ni Huang Xiaolong ay mas mabilis na kaysa sa alinmang pangkaraniwang First Order High God Realm Masters, kahit ang Ascending Moon Old Man ay hindi napigil ang purihin ito. Hindi sa anumang paraan ay binabanggit ng matanda si Huang Xiaolong, talagang naniniwala siya na ang bilis ng cultivation ni Siang Mingji ay hindi nangangahulugang mas mabilis kaysa kay Huang Xiaolong kahit na may Asher Dragon Divine Fire. Bahagyang tumango si Huang Xiaolong, naunawaan niya ang karamihan sa kanyang sariling pag-unlad sa paglilinang, lalo na pagkatapos niyang simulan ang pagsasanay ng Treasure Dragon Protective Shield Art, ang kanyang True Dragon Physique ay umunlad sa isang napakapangit na antas.
Yun lang, sa darating na High God Advancement Tournament, mahihirapan kang manalo sa unang pwesto kung sasali si Siang Mingji. Ang Ascending Moon Old Man ay same time na nagmuni-muni, maliban na lang. Tumigil ang kanyang mga salita. Maliban kung ano. Hinimok ni Huang Xiaolong. Maliban na lang kung makukuha mo ang Black Tortoise Divine Fire, White Tiger Divine Fire, at ang Vermilion Bird Divine Fire. Ang matanda ay kumbinsido sa kanyang naisip hanggat maaari mong makuha ang alinman sa isa sa mga banal na apoy na ito, na idinagdag ang iyong kakaibang isang True Dragon Physique, saka mo lang ito magagawa. Lampasan ng Azure Dragon Divine Fire ni Siang Mingji. Mapait na ngumiti si Huang Xiaolong, matanda, madali para sa iyo na sabihin, ngunit paanong napakadaling makuha ang tatlong banal na apoy na ito? Black Tortoise, White Tiger, Vermilion Bird. Walang anumang palatandaan tungkol sa alinman sa tatlong banal na apoy na ito, paano ko ito mahahanap? Kahit na mahanap ko sila, walang makakasama sa kanila, di ba? Paano kung magkaroon ng backlash? Mamamatay ako na kahit isang maliit na butil ay hindi mananatili sa akin. Ngunit ang Ascending Moon Old Man ay nanlaki ang kanyang mga mata sa galit, nagalit kay Huang Xiaolong, kahit Siang Mingji ang batang iyon ay makakakuha ng Azure Dragon Divine Fire at makakasama dito, bakit hindi mo kaya? Gayun din, dahil lumitaw ang Azure Dragon Divine Fire, naniniwala ako na lilito din ang Black Tortoise, White Tiger, at Vermilion Bird Divine Fires. Kung maaari mong pagsamahin ang lahat ng tatlong banal na apoy, kalimutan si Siang Mingji, kahit na si Qin Yi ay hindi makakaganti kahit na gamitin mo ang iyong pinky para labanan siya. Umiling-iling si Huang Xiaolong sa kasiglahan ng matanda. Ano ang magsama sa lahat ng tatlong banal na apoy? Ang kakayahang mahanap ang kahit isa at isama dito ay itinuturing na maswerte. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 672. Mga clue tungkol sa Black Tortoise Divine Fire's whereabouts. Habang pinapanood ang maligamgam na tugon ng kanyang disipulo, tumaas ang inis ng Ascending Moon Old Man at nanlaki ang kanyang mga mata para titigan si Huang Xiaolong. Fine, ang matandang ito ay tamad na magsabi pa. Inabot niya ang kanyang mga kamay upang kunin ang pitchel ng Royal Pale Wine, at sumigaw, uminom. Ang nakakalasing na halimuyak ng alak ay lumabas mula sa pitchel. Ang Ascending Moon Old Man ay nagsabi na siya ay tamad na magsabi pa, ngunit habang ang Master-Disciple duo ay busog na busog, ang matanda ay patuloy na nagngangalit sa pagitan ng mga subaw ng alak, na sinasabing si Huang Xiaolong ay isang taong may malaking swerte at mga pagpapala, kaya hindi siya dapat magtipid sa paghahanap para sa Black Tortoise, White Tiger, at Vermilion Bird Divine Fires. Nakatango lang si Huang Xiaolong sa buong oras. Pagkalipas ng ilang oras, lumabas si Huang Xiaolong mula sa patio ng Ascending Moon Old Man. Pagdating niya sa courtyard ni Xie Xiaofei, nalaman niya mula sa isa sa mga maid na lumabas si Xie Xiaofei ng madaling araw kasama ang anak ni Chen Ye, si Chen Lin. Sa loob-loob, nagpapasalamat si Huang Xiaolong na nauna siyang pumunta sa Ascending Moon Old Man, na nagpapahintulot sa kanya na makatakas sa isang sakuna. Tila lumipad ang oras, sa isang kisap mata kalahating buwan ang dumarating at lumipas. Si Huang Xiaolong, Xie Xiaofei, at ang Ascending Moon Old Man ay nanatili ng mahigit kalahating buwan sa Royal Pale City, kaya naramdaman ni Huang Xiaolong na oras na para bumalik sa Black Warrior Institute. Ngunit ang Ascending Moon Old Man ay hindi bumalik kasama sina Huang Xiaolong at Xie Xiaofei. Ayon sa matanda, hindi araw-araw na pumupunta siya sa Royal Pale City kaya gusto niyang manatili ng kaunti pa. Natural, alam na alam ng lahat ang tunay na dahilan kung bakit gustong manatili ng Ascending Moon Old Man ng kaunti pa sa Royal Pale City. Walang paraan si Huang Xiaolong kung gusto ng matanda na manatili sa Royal Pale City. Pagkatapos magpaalam, siya at si Xie Xiaofei ay umalis mula sa Royal Pale City patungo sa Black Warrior Institute. Sa hindi pagmamadali sa pagbabalik, ang dalawa sa kanila ay naglakbay sa katamtamang bilis, naglilinang sa daan. Hihinto sila ng 1 o 2 araw para magpahinga kapag dumadaan sa ilang planeta na tinatahanan. Pagkalipas ng 2 buwan, sa wakas ay nakabalik na sa Golden Dragon Peak sina Huang Xiaolong at Xie Xiaofei.
Hindi nagtagal pagkatapos bumalik sina Huang Xiaolong at Shi Xiaofei, si eldest senior apprentice brother Liu Yun at third apprentice sister Qi Wen ay pumunta sa Golden Dragon Peak upang batiin si Huang Xiaolong. Sa Alchemist Grandmaster Competition, ipinakita ni Huang Xiaolong ang kanyang mga kasanayan sa alchemy, gamit ang Pil-refining Divine Beast Diagram upang makagawa ng Tribulation Grade Exalted Divinity Pellets. Ang balita ay kumalat na sa buong Black Tortoise Galaxy. Si Liu Yun at Qi Wen ay matagal nang naginat ng kanilang mga leeg habang hinihintay ang pagbabalik ni Huang Xiaolong. Sina Liu Yun at Qi Wen ay taos-pusong masaya para sa kanilang maliit na junior apprentice brother para sa pagkapanalo ng titulong Pil King sa Alchemist Grandmaster Competition ng terminong ito. Si Liu Yun ay namumungay nang malaman ni Wang na ang matandang bruhang iyon na natalo ni junior apprentice brother si Siang Minji at nanalo sa unang pwesto sa kompetisyon ng alchemy ng terminong ito, binasag niya ang mga tasa sa paligid. Narinig kong nagalit siya hanggang sa halos samuka na siya ng dugo. Si Qi Wen ay tumatawa din, si Jiang family patriarch na iyon ang sumisira sa sarili niyang bakuran matapos marinig ang balita. Ang masama pa, pinatay niya talaga ang ilan sa kanyang mga bantay dahil sa galit. Tumawa ng malakas si Huang Xiaolong, mas mabuti pa kung ang mag-asawang nangalo niya ay magalit hanggang sa kanilang kamatayan para hindi na tayo maiinis na makita sila. Umagalpak ng tawa ang tatlo. Tayang si Master ay nasa death seclusion pa rin. Kung alam niya na nanalo ka sa unang pwesto sa Alchemist Grandmaster Competition, lubos siyang magiging masaya. Tumango si Huang Xiaolong bilang pagsangayon. Sa kanilang pag-uusap, nagtanong si Huang Xiaolong kina Liu Yun at Qi Wen tungkol sa pinakabagong balita sa Black Warrior Institute, lalo na kung gumawa ng anumang aksyon ang matandang bruhang iyon na si Wang Na. Umiling si Liu Yun, ang panig ni Wang Na ay hindi gumawa ng anumang kahina-hinalang paggalaw. Gayunpaman, tila malapit na siyang makipag-ugnayan sa angkan ng demonyong hayop kamakailan. Angkan ng demonyong hayop. Tumaas ang kilay ni Huang Xiaolong sa kanyang noo. Nilinaw ni Qi Wen, ito ang Golden Brow Beast King ng Demonic Beast Clan. Dahil dito, nanliit ang mga mata ni Huang Xiaolong. Ilang taon na ang nakalilipas, hindi nagtagal matapos siyang ma-promote bilang isang piling alagad, umalis siya sa Black Warrior Institute para sa Winter North World. Sa daan, siya ay tinambangan ng Azure Dragon Institute Grand Elder na si Li Qingming at kalaunan ay hinabol ng isang Demonic Beast Clan King. Matapos patayin si Li Qingming, nagawa ni Huang Xiaolong na makatakas sa pagtuklas ng Beast King at ituloy sa tulong ng Dragon Emperor Ao Tai. Nang maglaon, nag-imbestiga siya at nalaman ang pagkakakilanlan ng Beast King na iyon, Golden Brow Beast King. Pinagsama-sama ang impormasyong ito, tila nang umalis siya sa Black Warrior Institute noong taong iyon, si Wang na din ang matandang bruhang iyon ang nagpaalam sa Golden Brow Beast King. Hindi dahil kamakailan lang ay malapit nang nakipag-ugnayan si Wang na sa angkan ng demonyong hayop, matagal na silang magkalapit. Inaalala ito, agad na ikinwento ni Huang Xiaolong ang nangyari sa taong iyon kina Liu Yun at Qi Wen. Nang marinig ito, pareho silang natigilan. Kung ito ay ganito, tila si Wang na ay nagpaplano ng ilang mapanlinlang na mga pukana sa angkan ng demonyong hayop. Isang matalim na kinang ang kumislap sa mga mata ni Liu Yun habang sinasabi niya ito. Kung totoo ito, kailangan nilang maging mas maingat sa mga galaw ni Wang na mula ngayon. Umalis sina Liu Yun at Qi Wen pagkatapos manatili ng ilang oras sa Golden Dragon Peak. Bago sila umalis, binigyan silang dalawa ni Huang Xiaolong ng tig-100 Exalted Divinity Pellets. Ang 200 Exalted Divinity Pellets ay maliit na halaga lamang mula sa 3,000 ni Huang Xiaolong, ang kanyang reward sa pagkapanalo sa unang pwesto sa Alchemist Grandmaster Competition. Ngunit nang tanggapin sila ni Liu Yun at Qi Wen, tuwang-tuwa sila. Dapat maunawaan ng isa, ang Exalted Divinity Pellets ay unang nirerango sa mga sagradong Bradong Divine Pellet. Ang isang pellet ay halos makapagpapaganda ng kanilang pangangatawan na parabang sila ay ipinanganak na muli. Ang pagpapahusay ng lakas ay ibinigay, ngunit ang pinakamahalaga sa lahat, upang maabot ang huling ika-10 Order God Realm Cultivator tulad nila, ito ay lubos na nadagdagan ang kanilang mga pagkakataong makapasok sa High God Realm.
Kahit na ang pagtaas ay napakaliit para kina Liu Yun at Chi Wen, ang mga pellet na ito ay mahalagang mga kayamanan. Matapos silang makita, bumalik si Huang Xiaolong sa Nine Halls Bagua Formation. Hindi dahil maramo si Huang Xiaolong kaya binigyan niya sina Liu Yun at Chi Wen ng tig-100 Exalted Divinity Pellet. Ang mga halamang gamot na kailangan upang pinuin ang mga ito ay napakabihirang at mahirap hanapin. Higit pa rito, ang kasalukuyang Huang family ay masyadong mahina, kaya't binalak niyang ubusin sila ng Exalted Divinity Pellets upang mapataas ang bilis at lakas ng kanilang paglilinang. Lumipas ang mga araw gaya ng dati. Hindi alam, 3 taon na pala ang lumipas. Sa 3 taon na ito, nanatili si Huang Xiaolong sa Golden Dragon Peak na nakatuon lamang sa pagpino sa ranggo na 6 na Diyos at Buddha Sarira. Sa dalawang item na ito, ang lakas ni Huang Xiaolong ay tumaas ng mabilis, nakakaramdam ng pagkakaiba sa araw-araw. Ang natitirang lakas ng Buddhism sa loob ng Buddha Sarira ay ganap na napino ni Huang Xiaolong sa loob ng 3 taong ito, na nagtulak kay Huang Xiaolong na umakyat sa huling bahagi ng ika-7 Order God Realm. Ang rurok ng late 7th Order God Realm. Dahil sa bilis na ito, napabuntong hininga sa inggit sina Liu Yun at Chi Wen, na paminsan-minsan ay bumibisita kay Huang Xiaolong. Ang Huang family, Blessed Buddha Emperor Shi Fantian, Shi Xiaofei, Zhao Shu, Zhang Fu, at ang iba pa ay bumuti din ng husto sa loob ng 3 taon na ito, na angkop sa idioma na upang malaglag ang mortal na katawan at makipagpalitan ng mga buto. Ang lahat ng miyembro ng pamilya ni Huang Xiaolong ay pumasok sa mataas na antas ng Saint Realm. Si Blessed Buddha Emperor, Zhao Shu, Zhang Fu, at marami pang iba ay huli na sa First Order God Realm, samantalang ang pag-unlad ni Shi Xiaofei ay ang pinaka-nakakagulat sa lahat sa kanyang nagising na Pure Luminance Enlightened Buddha Physique. Naabot niya ang kalagitnaan ng Third Order God Realm. Maliban sa cultivation, pupunta si Huang Xiaolong sa Scripture Hall ng Black Warrior Institute para pag-aralan ang mga lumang record na may kaugnayan sa Black Tortoise, White Tiger, at Vermilion Bird Divine Fires. Pagkatapos ng 3 taong pagsisikap, nakahanap na si Huang Xiaolong ng ilang breadcrumb na pahiwatig tungkol sa Black Tortoise Divine Fire. Matapos ayusin ang impormasyong nakolekta niya sa loob ng 3 taon na ito, nakagawa si Huang Xiaolong ng conclusion, ang Black Tortoise Divine Fire ay mahilig sa tubig, napakalamig na tubig. Kaya, ang Black Tortoise Divine Fire ay dapat nasa isang malamig na dagat. Gayunpaman, ang bakas na ito ay masyadong malabo at ang saklaw ng lugar ay masyadong malaki. Ang pakikipag-usap tungkol sa isang napakalamig na dagat sa buong Black Tortoise Galaxy mayroong daan-daan at libo-libo sa kanila. Imposibleng dumaan sa kanila ng isa-isa. Kailangan ni Huang Xiaolong ng higit pang impormasyon upang matukoy ang direksyon, kahit papaano. Halimbawa, kung matutukoy niya kung aling mundo ang ibabaw nito o ang pangalan ng dagat, kung gayon ang iba ay magiging madali. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 673. Pagbabalik sa Martial Spirit World. Gayunpaman, ang pagtukoy sa direksyon o sa ibabaw ng mundo kung saan maaaring naroroon ang Black Tortoise Divine Fire ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Sa isang kisap mata, lumipas ang isa pang 10 taon. Matapos dumugol ng 10 taon sa pagsusuklay sa lahat ng mga lumang record na makikita niya, sa wakas ay pinaliit ni Huang Xiaolong ang posibleng lokasyon ng Black Tortoise Divine Fire hanggang sa 9 na iba't ibang matinding malamig na dagat sa 6 na magkakaibang ibabaw ng mundo. Ang isa sa kanila ay ang Peace Emperor World. Isang mundong ibabaw na malapit sa Martial Spirit World. Maraming taon na ang nakalilipas, ang pinuno ng pinakamakapangyarihang lungsod ng Bedlam Lands, si Zhao Yi, ay sinasabing nagmula sa Peace Emperor World. Sa kabilang banda, pagkatapos ng tuloy-tuloy na pagpino sa ranggo na 6 na Diyos, ang paglilinang ni Huang Xiaolong ay umabot na sa peak sa huling bahagi ng 7th Order God Realm, kalahating hakbang na lang para makapasok sa 8th Order God Realm. Sa orihinal, ayon sa pagtatansya ni Huang Xiaolong, upang makapasok sa 8th Order God Realm ay kailangan niya ng hindi bababa sa 30 taon. Ngunit ngayon, tila ang oras na kailangan ay mas kaunti kaysa doon.
Kasunod ng bilis na ito, naniwala si Huang Xiaolong na tiyak na makakapasok siya sa 8th Order God Realm sa loob ng 5 taon. Sa 10 taon na ito, ang Huang family, Shi Xiaofei, Blessed Buddha Emperor, Zhao Shu, Zhang Fu, Exi Puti, at ang iba pa ay muling nakakita ng malaking hakbang sa kanilang cultivation. Ang kanyang mga magulang at parehong kapatid ay nakarating na sa ika-10 Order Saint Realm. Ang pinakamalakas sa kanilang lahat ay ang kanyang pamangkin, si Guo Xiaofan, na isa ng late 10th Order Saint Realm. Si Blessed Buddha Emperor, Zhao Shu, at Zhang Fu ay ngayon ay 2nd Order God Realm, samantalang si Shi Xiaofei ay nakarating na sa 4th Order God Realm. Si Exi Puti, na isang peak half-step God Realm, ay nagtagumpay sa kanyang tagumpay sa God Realm matapos ubusin ang Devouring Sky Starquake Divine Pellet ni Huang Xiaolong, at naging First Order God Realm Cultivator. Sa panahong iyon, ang Zuo Wenshan ng pamilyang Zuo ay naglagay ng kondisyon na nagsasabing papayag lang siyang makipag-ugnay kay Exi Puti kung siya ay isang God Realm Cultivator. Makalipas ang ilang taon, sa wakas ay nagtagumpay si Exi Puti. At muli, hindi na posible ang mga bagay sa pagitan ni Exi Puti at Zuo Wenshan. Napakaraming taon na ang lumipas, hindi na sila nag-uusap mula noong insidenteng iyon. 6 na mundong ibabaw at 9 na napakalamig na dagat ay napakalaki ng lugar para hanapin ng isang tao, ngunit si Huang Xiaolong ay hindi nagmamadaling sumugod sa paghahanap ng Black Tortoise Divine Fire. May oras pa bago ang High God Advancement Tournament, sa makatuwid ay nagpatuloy siya sa pag-aaral ng mga lumang record upang mas paliitin ang lugar ng paghahanap at, sa isip, matukoy ang lokasyon sa isang tiyak na ibabaw ng mundo o malamig na dagat. Ipinagpatuloy ni Huang Xiaolong ang kanyang mga araw sa payapang paglilinang sa Golden Dragon Peak, na bihirang abalahin ang kanyang sarili sa mga kaganapang nangyayari sa labas ng mundo. Isa lang ang nasa isip niya. Ang 3,000 Exalted Divinity Pellets na napanalunan niya mula sa Alchemist Grandmaster Competition ay kinain lahat ng Huang family, kaya't si Huang Xiaolong ay naghahanap ng mga halamang gamot at elixir upang pinuhin ang Exalted Divinity Pellets para sa kanila. Bagamat ang Hailstone Treasure at Xuanji Treasure ay mayroong karamihan sa mga kinakailangang sangkap, medyo ilang uri ng herbs ang kulang. Iniling ni Huang Xiaolong ang kanyang eldest senior apprentice brother na si Liu Yun at third apprentice sister na si Qi Wen na tumulong sa paghahanap sa kanila. Matapos malaman na nais ni Huang Xiaolong na pinuhin ang Exalted Divinity Pellets, parehong ginawa ni na Liu Yun at Qi Wen ang lahat ng kanilang makakaya upang maghanap, magtanong sa lahat ng lugar na maiisip nila, at sa wakas, tinulungan si Huang Xiaolong na bilhin ang lahat ng kanilang makakaya. Gayunpaman, ang bawat isa sa ilang uri ng mga halamang gamot na ito ay masyadong kakaunti, ang halaga na kanilang nakuha ay hindi gaanong. Sa karamihan, nagawang pinuhin ni Huang Xiaolong ang 20 batch. Sa pagtatapos, nagawang pinuhin ni Huang Xiaolong ang higit sa 500 Exalted Divinity Pellets, bawat isa sa mga ito ay grado ng Tribulation. Isa itong pagkakaiba sa langit at lupa kumpara sa mataas na grado ng Exalted Divinity Pellets na ginantimpalaan ng Alchemist Grandmaster Association. Ang isang solong Tribulation grade na Exalted Divinity Pellet ay mas mahusay kaysa sa 100 mataas na grado. Pinigyan ni Huang Xiaolong sina Liu Yun at Qi Wen ng 30 pellets bawat isa at ang iba ay hinati sa pagitan ng lahat sa Golden Dragon Peak. Patuloy na lumipad ang oras. 5 taon na naman ang lumipas sa mga buhangin ng panahon. Naka-cross-leg si Huang Xiaolong sa gitna ng bulwagan ng Zumi Temple habang ang purong Buddhism na enerhiya ay lumabas mula sa Ten Buddha Formation na bumabalot sa kanya ng isang nagniningning na kuko ng liwanag. Ang dalisay na puwersa ng Diyos at ang batas ng Diyos ay damaloy mula sa ranggo na 6 na Diyos na umaaligid sa harap ni Huang Xiaolong patungo mismo sa kanyang katawan. Biglang lumawak ang ningning na bumabalot kay Huang Xiaolong. Para bang hindi mabilang na mga gintong singsing ang lumabas mula sa kanyang katawan, sunod-sunod, na katulad ng halo ng liwanag ng Buddha. Gayunpaman, sa parehong oras, ang katawan ni Huang Xiaolong ay naglabas din ng aura ng isang asura mula sa impyerno. Si Buddha at demonyo ay nasa iisang katawan. Ang mga anino ng mga gintong Buddha at asura ay kumikislap papasok at nawala sa paligid ng Huang Xiaolong habang ang mga nagliliwanag na singsing ay lalong lumaki.
Mula sa malayo, ang paligid ni Huang Xiaolong ay naging maliit na universo ng mga Buddha at demonyo. Mabait na Buddha sa kaliwa, galit na mga demonyo sa kanan. Na nagbubunga ng pag-iral ng bawat isa, magkakasamang nabubuhay sa pagkakaisa. Biglang-bigla, ang maliit na universo na iyon ay umulos ng marahas. Nanginig ang katawan ni Huang Xiaolong nang umalangaw-ngaw ang magkasunod na tunog ng pagsabog sa maliit na universo na iyon. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay tumigil ang mga pagsabog. Ang mga gintong singsing ay dahan-daang naglaho, ang mga gintong Buddha at mga anino ng Asur ay lumabo. Isang labis na kasiyahan ang sumili mula sa mga mata ni Huang Xiaolong nang buksan niya ang mga ito, sa wakas ay nakalusot siya sa 8th Order God Realm. 8th Order God Realm, isang hakbang na mas malapit sa 10th Order God Realm. Sa lahat ng pagkakataon, naramdaman ni Huang Xiaolong na halos imposibleng maabot ang 10th Order God Realm bago magsimula ang High God Advancement Tournament, isang bagay na halos hindi mahawakan sa kanyang palad. Ngunit ngayon, nakita niya itong napagtanto. Tinusuri ang panloob na kondisyon ng kanyang katawan, nakita niya na ang mga hibla ng batas ng oras at kalawakan sa kanyang dagat ng kaluluwa ay umabot na sa nakakagulat na 50,000. Bukod dito, ang bawat thread ay higit sa 500 metro ang haba. Malamang na matatakot nito ang isang 9th Order God Realm Cultivator hanggang sa kanyang kamatayan, dahil kahit na ang ilang late 9th Order God Realm Cultivator ay may mas kaunting oras at space law thread, at hindi rin sila ganoon kahaba. Pagkaraan ng ilang sandali, pinigilan ni Huang Xiaolong ang pananabik sa kanyang puso, tinitingnan ng ika-6 na Diyos na nasa harapan niya. Pagkaraan ng 20 taon, nakuha niya ang halos 80% ng puwersa ng Diyos at ang batas ng Diyos na nasa loob. Malamang, sa susunod na 2 taon, maa-absorb na niya ng buo ang lahat. Itinuro ni Huang Xiaolong ang isang daliri sa kawalan at ang isang puwersa ng pagsipsip ay lumamo ng malaking halaga ng espiritual na enerhiya tulad ng pagtaas ng tubig. Sa ilalim ng kanyang time-space law compression, ang espiritual na enerhiya ay nakondensed sa mid-Saint Grade Spirit Stones, umuulan mula sa kawalan. Pinagmamasdan ng maliit na burol ng mid-Saint Grade Spirit Stone sa kanyang harapan, tumango si Huang Xiaolong ng may kasiyahan. Sa ganitong bilis, sa oras na makapasok siya sa 10th Order God Realm, magagawa niyang i-condense ang Divine Grade Spirit Stones. Divine Grade A. Sa oras na iyon, ang kanyang kayamanan ay walang kapantay sa 4 na kalawakan. Sa pamamagitan ng Divine Grade Spirit Stones, maaaring mag-recruit si Huang Xiaolong ng malaking bilang ng mga cultivator ng 10th Order God Realm, na bumuo ng isang mahusay na super force sa loob ng ilang maikling taon. Isang super force na hihigit sa Jiangsu at iba pang super forces, hihigit pa sa Asher Dragon Institute. Paglabas ng Zumi Temple, dinala siya ng mga paa ni Huang Xiaolong sa pangunahing bulwagan, kung saan naroon ang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya. Ano bang pinag-uusapan niyo? Napakasigla. Mapaglarong tanong ni Huang Xiaolong. Xiaolong, nakikipag-usap ako sa iyong ama. Matagal na kaming umalis sa Martial Spirit World, naisip na lang namin na bumalik para tingnan. Ano sa tingin mo? Tanong ng kanyang ina na si Suyan. Bumalik sa Martial Spirit World. Ang kahilingang ito ay talagang ikinagulat ni Huang Xiaolong. Hindi niya kailanman naisip ito, ngunit sa pag-iisip ng mas malalim, malapit na sa 70 taon mula nang lisanin ng kanyang mga magulang ang Martial Spirit World, na gustong bisitahin ang kanilang tinubuang lupain ay naiintindihan. Mabilis na nagdesisyon si Huang Xiaolong, nakangiting tumango, magandang ideya. Lahat, gumawa ng mga kinakailangang paghahanda, sabay tayong babalik. Sa pagbanggit sa Martial Spirit World, biglang naramdaman ni Huang Xiaolong na gusto niyang bumalik at tingnan din. Walang alinlangan, ang pinakamalaking motibasyon ni Huang Xiaolong sa pagbabalik sa Martial Spirit World ay ang Black Tortoise Divine Fire. Matapos ang napakaraming taon ng pagsusuklay sa mga lumang record, kumbinsido si Huang Xiaolong na ang Black Tortoise Divine Fire ay nasa Peace Emperor World. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 674.
mga pagbabago sa mundo ng martial spirit. Nagtawanan ng lahat ng marinig nilang sinabi ni Huang Xiaolong na magkakasama silang lahat sa martial spirit world, lalo na ang dalawang nakababata. Guo Xiaofan at Heaven Devouring Beast Lil, tiyan ay tuwang-tuwa sa tuwa. Kahit na ang Black Warrior Institute ay 100, kahit 1,000 beses na mas mahusay kaysa sa Martial Spirit World, sa mga taong ito, ang Martial Spirit World ang kanilang ugat, ang tahanan at katutubong lupain sa kanilang mga puso. Pinagmamasdan sina Guo Xiaofan at Lil, tiyan na nagpapalakpakan, pati na rin ang mga masasayang mukha sa paligid niya, isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Huang Xiaolong. Naging abala ang lahat sa paghahanda. Sa katunayan, walang gaanong dapat ihanda. Sa loob ng spatial ring ni Huang Xiaolong ay maraming mga spirit pellet at mga spirit stone mula santo at banal hanggang sa sagradong grado. Lahat ng bagay na maaaring kailanganin o gusto ng sinuman ay naroon, maging ang mga banal na sandata, sangkap ng alchemy, at mga materyales sa forging ay nakatambak sa mataas na bundok. Ang mga Xuanwu coins ang pinakamaliit sa kanilang mga alalahanin habang ang supply ay umaabot na parang isang malawak na dagat. Maging ang Huang Peng, Suyan, Shi Xiaofei, Zhao Shu, Zhang Fu, at ilang iba pang mga spatial ring ay naglalaman ng napakaraming spirit pellet, spirit stone, at herb elixir. Ang kanilang grupo ay hindi kasama ang lahat sa Golden Dragon Peak. Para sa paglalakbay na ito pabalik sa Martial Spirit World, nagpasya si Huang Xiaolong na magdala ng hindi hihigit sa 30 tao, ang kanyang agarang Huang family, idinagdag si Shi Xiaofei, Blessed Buddha Emperor at ang kanyang Empress, Exi Puti, Zhao Shu, Zhang Fu, Lil, Tian, Violet Spirit Devour Monkey Huang Xiaoyong, at ilan pang mga tao. Sa nakalipas na 5 taon, sina Huang Peng, Suyan, at ang mga nasa 10th Order Saint Realm ay nakalusot sa God Realm, naging First Order God Realm Masters. Si Shi Xiaofei, sa kabilang banda, ay isang Mid-4th Order God Realm. Ang Blessed Buddha Emperor, Exi Puti, Zhao Shu, at Zhang Fu ay lumakas din ng husto. Tulad ng huling beses na bumalik si Huang Xiaolong sa Martial Spirit World, ginamit ng kanilang grupo ang Cloudsea Mainland Transmission Array upang maabot ang ibabaw ng Cosmos World, at mula doon ay lumipat sila sa War World. Pagkatapos maglipat ng higit sa 100 beses, narating nila ang Iron Radix World Surface, ang pinakamalapit sa Martial Spirit World na mayroong transmission array. Sa kanyang nakaraang paglalakbay, si Huang Xiaolong ay nagmamadaling bumalik sa Martial Spirit World kasama ang kanyang eldest senior apprentice brother na si Liu Yun at third apprentice sister na si Qi Wen. Noong panahong iyon, mula sa bibig ng anak ni Sin City Castellan, si Zhao Chen, nalaman ni Huang Xiaolong na ang kanyang pamilya, na nasa Martial Spirit World pa, ay nasa panganib. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang paglalakbay ay nagpatuloy sa isang masayang bilis. Habang nasa daan, huminto sila ng ilang araw para magpahinga, maglaro at mamili sa mundong dinadaanan nila. Kaya naman, sa oras na narating ng grupo ni Huang Xiaolong ang Iron Radix World, mahigit 1.5 buwan na ang lumipas mula nang umalis sila sa Black Warrior Institute. Kapag narating na ng grupo ang Iron Radix World, kaunti na lang ang natitira nilang distansya para maglakbay, na wala pang isang araw na oras para marating ang Martial Spirit World. Tumaas ang kanilang bilis sa paglipad habang nakasakay sa Nine-Tailed Bright Radiance Tiger at iba pang beast mount na nakuha ni Huang Xiaolong mula sa Great Wasteland. Nakabalik na tayo sa Martial Spirit World. Pagkaraan ng higit sa 1 buwan, lahat ay nakatayo sa malawak na espasyo, nakatingin sa Martial Spirit World na nakabitin sa kalawakan. Sa harapan nila, bumakas ang kagalakan sa kanilang mga mukha. Si Guo Xiaofan at Lil, tiyan ay tumatalon sa tuwa, sila ang unang sumabak, nilagpasan ang natural na panlabas na hadlang ng Martial Spirit World. Masayang tumawa si Shi Xiaofei habang pinapanood ang dalawa. Umiling si Huang Xiaolong, natatawa, itong maliliit na bata. Itay, inay, paalisan mo rin kami. Sabi ni Huang Xiaolong kina Huang Peng at Suyan. Parehong nakangiti sina Huang Peng at Suyan, oo. Sa sinabi nito, ang natitirang mga tao ay lamusong din sa magulong layer sa pinakalabas na bahagi ng natural na hadlang ng Martial Spirit World.
Parehong napabuntong hininga sina Huang Pang at Soyan. Noong umalis sila sa Martial Spirit World ilang taon na ang nakararaan, ni isa sa kanila ay hindi isang Tian Realm expert, ngunit ngayon, sila ay mga master ng God Realm. Ito ay isang bagay na hindi man lang nila pinangarap. God Realm. Kahit na ang mga napakalaking henyo ng mga super force na sinusuportahan ng napakalaking kayamanan at mapagkukunan ay hindi maihahambing sa grupo ni Huang Pang at Suyan sa mga tuntunin ng bilis ng paglilinang. Ang pag-advance mula sa isang Hautian warrior tungo sa God Realm Master sa wala pang 100 taon, ito ay isang bagay na hindi pa kailanman narinig. Gayunpaman, sina Huang Pang, Suyan, at ang mga sumunod kay Huang Xiaolong mula sa Martial Spirit World ay nilinang sa pamamagitan ng pagkonsumo ng malalaking halaga ng sagradong bradong banal na mga pellet. Higit pa rito, suportado sila ng umaapaw na mayamang espiritual na enerhiya sa Golden Dragon Peak na inayos muli ni Ascending Moon Oldman, Black Warrior Institute Principal Feng Yang, at mismong si Huang Xiaolong. Panghuli ngunit hindi bababasa, mayroon pa silang Tribulation Grade na Exalted Divinity Pellets na pinino ni Huang Xiaolong. Sa makatuwid, mahirap para sa bilis ng paglilinang ng mga taong ito na hindi nakakagulat. Kahit paano pinalaki ng mga super force na ito ng mga kalawakan ng kanilang mga henyo, hindi nila magagawa at hindi makapagbigay ng halos walang katapusang supply ng Exalted Divinity Pellets para sa kanilang paglilinang. Ito ay mas imposible na makuha ang kanilang mga kamay sa Tribulation Grade Exalted Divinity Pellets. Dahil, sa apat na kalawakan, tanging si Huang Xiaolong lamang ang may kakayahang magpino ng Tribulation Grade ng Exalted Divinity Pellets. Hindi pa banggitin, ang Exalted Divinity Pellets ay isang bagay na kahit na ang mga master ng High God Realm ay pinagnanasaan. Kahit na ang isang pamilya ay nagmamayari ng mga ito, hindi nila ito ipapamahagi sa mga nakababatang henerasyon. Habang si Huang Pang at ang iba pa ay nakakaramdam ng nostalgia tungkol sa kanilang mga pagbabago sa mga nakalipas na taon, nagbago ang nakapalibot na tanawin nang lumabas sila mula sa magulong harang na lumilitaw sa mataas na hangin. Martial Spirit World, ako, si Guo Xiaofan, ay bumalik na. Ang malakas na sigaw ni Guo Xiaofan ay umalingaw-ngaw sa hangin, ang shockwave ay nagtutulak palayo sa malapit na puting ulap. Nakangiti sina Huang Pang, Suyan, at lahat ng iba habang pinapanood ang mga kalokohan ni Guo Xiaofan. Si Huang Xiaolong, gayunpaman, ay sumimangot nang pumasok siya sa Martial Spirit World. Bagamat ang mga miyembro ng Huang family ay walang naramdamang kakaiba sa partikular, si Huang Xiaolong ay lubos na nakapansin ng mga halatang pagkakaiba sa kapaligiran kumpara sa huling pagkakataon na narito siya. Sa ngayon, malinaw niyang naramdaman na ang daloy ng espiritual na enerhiya ng Martial Spirit World ay naging magulo. Isang piercing light ang kumislap sa mga mata ni Huang Xiaolong. Xiaolong, may problema ba? Tanong ni Xie Xiaofei. Nakatayo sa tabi ni Huang Xiaolong, agad niyang naramdaman ang matalim na aura mula sa katawan ni Huang Xiaolong sa ilang sandali. Hindi gustong maalarma ang sinuman, umiling si Huang Xiaolong, wala. Nang marinig ang sagot ni Huang Xiaolong, mataktikang umiwas si Xie Xiaofei na magtanong pa ngunit inabot niya ito upang hawakan ang kamay ni Huang Xiaolong. Sa puntong ito, naramdaman din niya ang mga pagbabago sa kapaligiran ng Martial Spirit World. Si Huang Pang at ang iba pa ay nanatili sa dilim, tumatawa ng masaya habang lumilipad sila sa direksyon ng Snowwind Continent. Makalipas ang isang oras, nakita ng grupo ang lupain, ang Snowwind Continent. Ngunit nang marating ni Huang Pang at ng iba pa ang gilid ng teritoryo ng Guanren Empire, ang nakita lang nila ay isang matingkad at wasak na tanawin. Ang lupain mismo ay naglalabas ng aura ng kawalan ng pag-asa. Napakunot ng noo ang lahat dahil sa tanawing ito. Anong nangyari? Naaalala ko ang locasyong ito na Emerald Jade Mountain, bakit naging ganito? Hindi makapaniwalang bulalas ni Huang Xiaohai. Ang Emerald Jade Mountain ay isang magandang lugar sa Duanren Empire na sikat sa mapang akit na tanawin, malalagang sinaunang mga puno, at mga halamang gamot na tumubo ng sagana. Paraiso para sa maliliit na hayop at hayop. Pero ano ang tinitignan nila ngayon? Walang buhay, tigang na lupain. Mga halamang gamot. Walang kahit isang damong nakita.
Ang mga maliliit na nayo na dating nasa paligid ng Emerald Jade Mountain ay inabandona, ni isang anino ay hindi makikita, ito ay mas parang isang piraso ng patay na lupa. Malungkot ang mukha ni Huang Xiaolong na nagsalita sa lahat, pumunta tayo sa Duanren Imperial City. Pumaril siya pasulong at ang iba ay mabilis na sumunod sa kanyang likuran. Sa puntong ito, kahit ang mga miyembro ng Huang family ay makikita na may mali sa martial spirit world. Ang masayang kapaligiran kanina ay nabaon sa pag-aalala, wala na sa mood makipag-usap at magbiro. Nang umalis ang Duanren Emperor kasama si Huang Xiaolong, ipinasa niya ang trono sa kanyang anak. Hindi papayagan ni Duan Wuan ang sinuman na pagsamantalahan ang Emerald Jade Mountain sa antas na ito. Kung gayon, may nangyari kaya kay Duan Wuan at sa Duanren Empire. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 675. Pinagkakaabalahan sa isang walang katuturang usapin. Habang sumusugod ang grupo ni Huang Xiaolong, ang Imperial City ay isang pugad ng aktibidad. Sa loob ng mga pader ng Duanren Imperial City, mayroong higit sa 1,000 naglalakihang mga hurno na nasusunog sa matinding init. Hindi mabilang na mga tao ang nakasuot ng maruruming damit ng mga bilanggo, mula sa matipunong nasa katanghaliang gulang na mga lalaki hanggang sa matatanda at kabataang lalaki, ay nag-shuffle ang pasulong sa isang maayos na linya habang may bitbit na malalaking piraso ng mineral, itinapon ng mga ito sa mga higanting hurno. Ang mga lalaking ito na nakasuot ng convict ay talagang mga eksperto sa realm ng Xiantian. Sa apat na sulok ng higanting mga hurno ay nakaupo ang apat na nasa katanghaliang gulang na mga lalaki na nakasuot ng kulay ube na damit na may karakter na natahi sa kanilang mga dibdib. Isang sagisag ng pamilya Ying. Ang apat na nasa katanghaliang gulang na ito ay pawang mga eksperto sa Saint Realm. Habang ang mga linya ng mga bilanggo ay naghagis ng mga ore sa kanilang mga kamay sa mga higanting hurno, ang apat na Saint Realm Master na ito ay patuloy na gumamit ng kanilang panloob na apoy upang matuno ang mga ores na ito sa metal na likido. Ang likidong iyon ay umagos mula sa isang labasan at nakolekta ng mga sundalong nakasuot ng lila na ibinuho sa ilang inihandang halma ng armas. Ang ilang mga bilanggo na medyo masyadong mabagal na kumilos para sa mga sundalong ito na nakasuot ng lila ay hinagupit. Damaloy ang dugo mula sa malagim na mga marka sa katawan ng mga bilanggo, ngunit maaari lamang nilang lunukan ang kanilang galit, hindi nangangahas na maglabas ng tunog ng reklamo. Ang isa sa mga bilanggo ay hindi napigilan ang kanyang galit at tumalikod upang tumingin sa ilang mga sundalo. "Yo, naglakas loob ka bang panliligaw sa akin?" Ang isa sa mga sundalo ay tumawa ng nakakainis, "Mga kapatid, gawin nating talagang komportable ang punk na ito." Kawala pang isang hininga, lahat ng mga kalapit na sundalo ay nagtipon, walang awa na pinaulanan ng mga kamao at palad ang bilanggo na iyon. Kung naruroon ang Huang family, lahat sila ay magugulat dahil ang convict na ito ay walang iba kundi si Duan Wuan. Sa orihinal na isang tao na dapat na humalili sa trono ng Duanren Empire bilang bagong namumunong emperor, si Duan Wuan ay talagang naging convict sa halip. Maiisip lamang ng isa kung anong mga materyales ang ginawa ng letigo, ang bawat hagupit nito ay nagpapadala ng sakit na hanggang buto na nagparalise sa katawan ng biktima, katulad ng mga kagat ng 10,000 makamandag na ahas. Maging si Duan Wuan, na nakalusot sa mataas na antas ng Xiantian Realm, ay walang kapangyarihan laban sa mga karumal-dumal na epekto na dulot nito. Ang mga bilanggo sa kanyang paligid ay pinanood si Duan Wuan na dumaranas ng mga letigo, humahagulgol sa masakit na paghihirap. Ang iba ay natutuwa, ang iba ay tumalikod, hindi makapanood. Mayroon ding mga pagpapahayag ng awa at pati na rin ang pagwawalang bahala. Ang karamihan sa mga nahatulang ito ay pawang mga eksperto sa Xiantian Realm ng mga kilalang pamilya sa Duanren Empire na banihag upang maging alipin sa mahirap na paggawa araw-araw. Sa kabila ng maikling taon kung saan nakaupo si Duan Wuan sa trono, marami sa mga bilanggo na ito ang nakilala siya.
Nakatayo sa isang mataas na lugar sa loob ng Duanren Imperial Palace habang pinapanood ang mga pambubugbog na nagaganap sa lupa sa ibaba, sinabi ni Ying Changtian sa isang bantay ng pamilya Ying sa likod niya, bumaba ka at sabihin sa kanila, mag-ingat na huwag patayin si Doan Wuan. May gamit pa siyang buhay. Pagkatapos ng lahat, si Doan Wuan pa rin ang lehitimong emperor ng Duanren Empire. Oo, Grand Elder. Ang bantay ng pamilya Ying na iyon ay magalang na sumunod at umatras sa kanyang gawain. Grand Elder, talagang hindi inaasahan na ang isang maliit na martial spirit world ay magiging napakayaman sa mga minahan ng mineral. Sa bilis na ito, matatapos natin ang gawaing ibinigay ng Lee family sa lalong madaling panahon ng walang problema. Ang isa pang guard ng Ying family ay nagsalita na may magalang na tono, ngunit nambobola din sa parehong oras. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Ying Changtian sa mga salitang ito, kahit ako ay hindi ko inaasahan na ang martial spirit world na ito ay magiging napakayaman sa mga minahan ng mineral. Hindi lamang ang mga minahan, maging ang mga halamang gamot ay sagana, ang Fire Yang White Spiritual Divine Pellet na gusto kong pinuhin ay kulang ng ilang mga halamang gamot, ngunit nakakagulat na natagpuan ko ang mga ito dito. Ngunit, Grand Elder, kung patuloy nating aanihin ang lahat sa bilis na ito, sa loob ng hindi hihigit sa 100 taon, ang martial spirit world na ito ay magiging isang patay na bituin na mawawasak sa mga ugat. Nagalinlangan ng guard ng Ying family na iyon bago sinabi. Kapag ang espiritual na enerhiya sa ibabaw ng mundo ay naubos sa isang tiyak na antas, ang mga taong naninirahan sa ibabaw ng mundong iyon ay hindi na makakatanggap ng anumang espiritual na enerhiya upang linangin dahil wala ng espiritual na enerhiya na maaari nilang makuha. Sa puntong iyon, ang pagpapatuloy lamang ng pamumuhay ay magiging mahirap para sa mga tao sa ibabaw ng mundong iyon. Walang ores, walang halamang gamot, walang espiritual na hayop, walang natira sa mga bagay na kailangan. Tinawag ng kalawakan ng ganitong uri ng mundo sa ibabaw ng isang patay na mundo. Ting Changtian ay walang malasakit kung ito ay magiging isang patay na mundo, gayon din. Mabuhay man o mamatay ang mga tao sa mundong ito ay walang kinalaman sa atin. Ayos lang basta makumplito natin ang ating gawain. Makalipas ang 100 taon, pagkatapos nating tapusin ang pagmimina ng lahat at anihin ang lahat ng halamang gamot sa lugar na ito, aalis na tayo. Hayaang mapahamak ang mga aliping ito sa paglipas ng panahon. Ang talagang nakakainis ay ginamit talaga ito ng Zhao family para magkaroon ng koneksyon sa isa sa mga pangunahing inapo ng Li family na nagpapahintulot sa kanila na sakupin ang Bedlam Lands at Ten Directions Continent. Ang mga likas na yaman ng dalawang lugar na ito ay lumampas sa Snowwind at Starcloud continents. Nagalit ang guard ng Ying family na iyon. Sa pagkakataong ito, parehong nagtutulungan ang Zhao at Ying families para kontrolin ang buong martial spirit world, na hinati ang mga mapagkukunan ng martial spirit world sa pagitan ng dalawang pamilya. Ngunit, ang bahagi ng Zhao family ay mas malaki kaysa sa kanilang Ying family. Nagalit ito sa maraming miyembro ng pamilya Ying. Tinanggal ni Ying Changtian ang gwardya gamit ang kanyang kamay, ang aming pamilya Ying at ang pamilya Zhao ay mga kaalyado na naglilingkod sa pamilyang Li, wala ni isa ang mas mahalaga kaysa sa isa. Hindi mahalaga kung ang Zhao family ay tumatanggap ng bahagyang mas malaking bahagi o hindi. Mabilis namang pumayag ang gwardya na iyon. Gayunpaman, napakaraming taon na ang nakalipas, ngunit ang Wang Xiaolong na iyon ay hindi pa rin bumabalik sa martial spirit world. Pagkatapos, idinagdag ng guard ng Ying family, Grand Elder, dapat ba tayong magpadala ng mga tao para hanapin ang kinaroroonan ni Wang Xiaolong? Umiling si Ying Changtian, masyadong malawak ang kalawakan, saan sila dapat maghanap? Huwag kang mag-alala, may pakiramdam ako na babalik si Wang Xiaolong maya-maya. Pagdating sa martial spirit world, nagkaroon ng isa pang misyon si Ying Changtian, hulihin si Wang Xiaolong. Ito ang utos na ibinigay ng kanilang Ying family patriarch at ancestor. Gusto nilang mahuli ng buhay si Wang Xiaolong o makita ang bangkay nito kung patay na siya. Noong nakaraan, dalawa sa kanilang Ying family elders ang nakatanggap ng utos na hulihin si Wang Xiaolong sa martial spirit world, ngunit sino ang nakakaalam na sila ay papatayin sa halip?
Ayon sa kanilang investigasyon, ang kanilang dalawang elder ay pinatay ng dalawang kaibigan ni Huang Xiaolong. Sa wakas ay ikinagalit nito ang pamilya Ying. Ngunit si Huang Xiaolong at ang kanyang pamilya ay nakaalis na sa martial spirit world ng si Ying Changtian ay ipinadala doon na walang mga pahiwatig sa kanilang kinaroroonan. Si Ying Changtian ay maaari lamang maghintay sa martial spirit world, naghihintay na lumitaw si Huang Xiaolong. Grand Elder, ang subordinate na ito ay nararamdaman na ang patriarch at ancestor na nagpadala kay Grand Elder dito para lamang mahuli si Huang Xiaolong ay nanggugulo sa isang maliit na bagay. Maingat na nagpatuloy ang gwardya ng pamilya Ying na iyon, pinadala rin ng Zhao family ang kanilang Grand Elder dito. Tumango si Ying Changtian, naramdaman din niyang pinalalaki ng pamilya nila Ying at Zhao ang bagay na iyon. Ang isang taong lumabas mula sa maliit na martial spirit world na ito ay hindi katumbas ng pagsisikap na kanilang ginugugol. Ilang araw na ang lumipas mula noong dumating siya sa martial spirit world. Dito, kahit na ang mga high-level na Saint Realm expert ay nakakaawa, at wala siyang nakita kahit isang peak late 10th Order Saint Realm. Na si Huang Xiaolong ay katutubo din ng mundong ito, gaano kaya siya kalakas? Sa kabila ng pinatay ng mga kaibigan ni Huang Xiaolong ang Twin Hero Elders ng kanilang Ying family, ang Twin Hero Elders ay 5th Order God Realm lang. Sa kanyang tansya, ang dalawang kaibigan ni Huang Xiaolong ay malamang na ang 7th Order God Realm. Ngunit bawat isa sa mga Grand Elder ng Ying family ay isang 8th Order God Realm. At isa pa siyang mid-8th Order God Realm. Biglang may kumatok mula sa labas. Kasabay nito, yumanig ang malaking lupain. Sumikip ang mukha ni Ying Changtian, tumatahol, anong nangyayari? Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 676. Siguradong kunin sila ng buhay. Biglang tumakbo ang isang guard ng Ying family, nataranta, hanggang sa nasa harap na siya ni Ying Changtian. Ang kanyang tono ay magalang ngunit tensyonado, sa pag-uulat kay Grand Elder, ang timog na bahagi ng Imperial City ay sinasalakay ng kaaway. Ilang gwardya na nakatayo sa likod ni Ying Changtian ang nagpalitan ng tingin sa isa't isa. Hindi ba ang buong martial spirit world ay nasa ilalim ng kontrol ng kanilang Ying at Zhao families? Paanong may mga kaaway na nangahas na umatake? Hindi kaya ilang mga martial spirit world na hindi alam ang kamatayan at pinagpapantasyahan nilang labanan sila? Lumitaw ang mahinang kulubot sa pagitan ng mga kilay ni Ying Changtian, ilang tao mayroon ng kabilang panig. Around 20 plus people. Matapat na nagulat ang bantay ng pamilya Ying na iyon. 20 plus. Si Ying Changtian ay natulala saglit. Grand Elder, malamang na sila ay ilang maliliit na pamilya ng martial spirit world na sinusubukang magrebelde. Ang mga langgam na ito ay tila pagod ng mabuhay, ang iilan sa atin ay pupunta at hahawakan ang mga ito, hindi na kailangang abalahin si Grand Elder sa isang bagay na hindi gaanong mahalaga. Ang isa sa mga gwardya ay namumulila kay Ying Changtian at sinusubukang makakuha ng ilang merito. Bahagyang nag-iisip tungkol sa bagay na ito, tumango si Ying Changtian, buti, ang iilan sa inyo ay pumunta at hawakan sila, ngunit huwag papatayin sila. Kunin mo lang sila. Mamaya, gusto ko silang bitiin sa harap mismo ni Doan Woan at sa mga convict na alipin na iyon, hayaan mo silang mapagtanto kung ano ang magiging wakas ng mga naglalakas loob na magrebelde. Ipaalam sa kanila na, sa aming mga mata, sila ay walang iba kundi mga langgam. Dapat malaman ng langgam na mamuhay tulad ng isa. Oo, Grand Elder. Mangyaring makatiyak, Grand Elder, tiyak na mahuhuli natin sila ng buhay. Ang ilang Ying family guards ay same time na nagpahayag. Tumango si Ying Changtian ng may kasiyahan, winawagayway ang kanyang kamay, Golden. Lahat ng 6 na gwardya ay umamin at sumaludo bago lumiko patungo sa katimugang mga pintuan ng lungsod na mabilis na lumipad. Sa himpapawid, sa itaas ng mga pintuan sa timog ng Duanren Imperial City, galit na galit si Shi Xiaofei, Blessed Buddha Emperor, at ang mga miyembro ng Huang family nang makita ang sitwasyon sa loob ng lungsod.
Lalo na si Exi Puti, ang kanyang hangarin sa pagpatay ay halos pinatigas ang hangin sa paligid niya. Sa ilalim ng Imperial City sa ibaba, marami sa mga pangunahing Sian disciples at elder ng Exi family ang nakasuot ng convict na damit, ang kanilang mga kamay at paa ay nakagapos ng mabibigat na tanikala habang nagdadala sila ng malalaking piraso ng ores na pinilit na gumawa ng mahirap na trabaho tulad ng mga alipin. Nabahira ng mga tuyo at sariwang mantsa ng dugo ang kanilang mga damit na bilanggo, patunay na madalas silang hinagupit at pinahirapan. Si Gootay din ay napuno ng nakakatakot na layuning pumatay dahil nakita niya sa mga bilanggo na ito ang isang malaking bilang ng mga pangunahing disipulo at elder ng Goo family. Ang isa sa kanila ay ang kanyang panganay na uncle, si Goo Shiwen. Ang patriarch ng kanilang pamilya Goo. Noong taong iyon, tanging ang kanilang Goo family ancestor, siya, at ang kanyang mga magulang ang sumunod kay Huang Xiaolong sa Cloudsea Mainland, samantalang ang kanyang panganay na uncle at pamilya ay naiwan sa Martial Spirit World. Ang kasalukuyang anyo ng kanyang panganay na uncle ay marumi, may gusot na buhok, natatakpan ng mineral na alikabok at lupa, may linya sa mukha ng mga kulubot, ang kanyang likod ay nakayuko. Ibang-iba ito sa dating ng kanyang panganay na tiyo. Kung hindi dahil pamilyar siya sa kanyang panganay na uncle, talagang hindi makikilala ni Gootay ang taong ito bilang si Goo Shiwen. Isang mabangis na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Gootay. Nang umalis siya kasama si Huang Xiaolong, ang kanyang eldest uncle ay isang peak late 10th Order Xiantian Realm expert, malapit nang maabot ang half-step Saint Realm. Gaano karaming pagpapahirap ang kanyang tiniis para maibaba sa ganitong estado. Ang malakas na boom na iyon kanina ay nagmula sa pagdurog ni Gootay sa isa sa mga higanteng hurno sa isang galit na suntok. Sa puntong ito, mahigpit na pinalibutan ng mga sundalo ng pamilya Ying ang grupo ni Huang Xiaolong. Pump, saang pamilya ng alipin kagaling? Sobrang lakas ng loob. Talagang naglakas loob na salakayin ang mahalagang lokasyon ng Guanren Imperial City. Tigaw ng isa sa mga guard ng Ying family habang nakatingin siya sa grupo ni Huang Xiaolong. Masunarain sumuko ngayon, at kami. Bago matapos ang pangungusap ng gwardya na iyon, ang matalim na enerhiya mula sa isang daliri ay tumagos sa bantay ng pamilya Ying sa pagitan ng kanyang mga kilay sa isang iglap. Natigilan ang mga kilos ng gwardya na iyon, at sa sumunod na segundo, bumagsak ang kanyang katawan mula sa itaas ng mga pader ng lungsod, na bumagsak sa lupa ng may malakas na kalambog. Natigilan ang lahat ng bantay ng pamilya Ying sa paligid nila. Ang isang gwardya na napatay ngayon ay ang kanilang kapitan, isang Third Order Saint Realm expert. Ngunit napatay siya sa isang iglap. Ang kanilang mga nakakatakot na tingin ay nahulog kay Gootay. Ang taong ito ba ay isang mid-level na Saint Realm expert o high-level na Saint Realm expert? Ito ay Panginoong hayop na Diyos. Isang biglang boses ang umalangaw-ngaw mula sa lupa sa ibaba. Isang pamilyang elder na nakasuot ng convict ang bumulala sa matinis na boses, ang galit na kagalakan ay bumakas sa kanyang mukha, si Lord Beast God talaga. Nagbalik na si Lord Beast God. Ang Panginoong hayop na Diyos ay bumalik upang iligtas tayo. Ang matinis na sigaw ng elder ng pamilya ay agad na nagpalaki ng dagat ng padamdam ng makilala ng lahat ng iba pang mga disipulo at elder ng pamilya si Huang Xiaolong. Ang mga pinahirapang bilanggo na nabubuhay sa kanilang mga araw na mas masahol pa kaysa sa mga asong gala, sa wakas ay nagkaroon ng kislap ng pag-asa sa kanilang mga mata, ang pananabik ay bumakas sa kanilang mga mukha. Ang ilan ay lumuhad pa kay Huang Xiaolong na may mga luhang umaagos sa kanilang mga mukha. Para sa kanila, si Lord Beast God ang huling pag-asa nila. Sa lahat ng mga taon na ito, kung hindi dahil sa panghahawakan sa isang manipis na pag-asa, sila ay gumuho, sumuko sa pamumuhay, maging bahagi ng lupa. Nang marinig ng mga bantay ng pamilya Ying na ang kalaban ay ang mismong taong gustong hulihin ng pamilya Ying nila, si Lord Beast God Huang Xiaolong, lahat sila ay nagulat. Huang Xiaolong. Maging ang gwardya na humiling na harapin ang mga sumalakay ay nagulat. Pinagmamasdan ng grupo ni Huang Xiaolong mula sa malayo, huminto ang kanilang mga yapak. Mabilis kang pumunta at dalhin si Grand Elder, sabihin na lumitaw si Huang Xiaolong. Inutusan ng isa sa mga gwardya ang gwardya sa tabi niya.
Oo. Gayunpaman, nang ang bantay ng pamilyang Ying na iyon ay babalik na upang ipaalam kay Grand Elder Ying Changtian, bigla niyang napansin na ang kanyang buong katawan ay nakadikit sa hangin, hindi makagalaw ng kahit isang pulgada. Pinuno siya ng takot. Isa siyang First Order God Realm Master, natural na naiintindihan niya na ito ay isang taong gumagamit ng time and space law para i-lock ang space sa paligid ng kanyang katawan. Ang iba pang limang gwardya ay nasa parehong sitwasyon. Iniabot ni Huang Xiaolong ang isang palad, at sa kaunting lakas ng pagsipsip, lahat ng anim na tao ay dinala sa kanyang harapan bago bumagsak ng husto sa lupa. Lahat ng anim na gwardya ng Ying family ay mukhang lubhang miserable. Ang mga taong martial spirit world na naglagay ng kanilang huling pag-asa kay Huang Xiaolong ay sumigaw ng malakas sa tuwa habang pinapanood siyang madaling makuha ang anim na Ying family guard na iyon. Alam nila na ang anim na gwardya na ito ay malapit kay Grand Elder Ying Changtian, at gayon din ang mga master ng God Realm na ipinadala ng Ying family sa pagkakataong ito. Sabi-sabi, bawat isa sa mga gwardya na ito ay mas malakas kaysa sa nakaraang deities Templar Preceptor Ying Tian. Ang anim na Ying family guard na malungkot na bumagsak sa lupa ay labis na nagalit nang marinig ang mga tagay na nagmumula sa mga bilanggo ng martial spirit world. Ang mahihina at hamak na mga langgam sa kanilang mga mata, na mas masahol pa sa mga aso, ay talagang nang ahas na pagtawanan sila. Ang isa sa kanila ay tumayo, itinuro ang nagyayabang na mga tao sa martial spirit world at umungol sa kanila, dam kayong grupo ng mga alipin ng aso. Lahat kayo ay nararapat na mamatay, patayin ninyo sila para sa akin. Ngunit, tulad ng mga salita na lumabas sa kanyang bibig, siya ay binagsak sa lupa ng palad ni Huang Xiaolong, naging meat paste, ganap na patay. Ang ekspresyon ni Huang Xiaolong ay naging malamig sa pangalawa, tila hindi pa rin naiintindihan ng mga taong ito ng pamilya Ying ang sitwasyon sa kanilang harapan. Kikilos na sana ang nakapaligid ng mga sundalo ng Ying family nang marinig ang utos ng mas mataas na ranggo ng guard, na naghahanda na patayin ang mga disipulo at elder ng martial spirit world na ito, ngunit napatigil sila sa kanilang paggalaw nang makarinig sila ng dumadagindong na boom. Ang guard ng Ying family na iyon na nagutos sa kanila ay hinampas sa meat paste. Ang lahat ng mga sundalo ay naging maputi, walang nang ahas na gumalaw kahit isang pinky. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 697. Malaking gulo. Ang iba pang limang Ying family guard ay bumangon na may galit na mga mukha, ngunit nang makita nilang dumb-eyed sa ground inches mula sa kanilang mga paa ang flattened meat paste, nanigas ang kanilang mga katawan, natakot silang kumilos. Walang sino mang hindi natatakot sa kamatayan, maliban sa mga hanggal at tanga. At muli, ang mga hanggal at tanga ay hindi kailanman nagkukulang sa supply. Isa sa limang gwardya ng pamilya Ying ay hindi nagtagal ay nakabawi mula sa kanyang pagkagulat at itinuro ng isang daliri si Huang Xiaolong, sinaway siya sa matayog na tono, Huang Xiaolong, alam mo ba ang kahihinatnan ng iyong aksyon? Pahihirapan mo lang sila bago mamatay. Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo, sa pagkakataong ito ang ating pamilya Ying ay nagpadala ng 16 na Grand Elder dito, hindi ka makakatakas. Kung gusto mong mabuhay, sumunod ka sa amin para makita ang ating Grand Elder Ying Changtian. Lumuhad at yumuko, aminin ang iyong mga kasalanan sa harap ni Grand Elder Ying Changtian, isuko ang iyong sarili sa aming pamilya Ying. Nang marinig ang kalokohang lumalabas sa bibig ng guard na ito, hindi napigilan ni Zhao Shu, Zhang Fu, at ang iba pang grupo ni Huang Xiaolong na matawa. Ang pinakamaingay sa lahat ay sina Guo Xiaofan at Lil Tian. Umiling si Huang Xiaolong na nananaghoy, bakit ang bantay ng pamilya Ying na ito ay napakabagal sa pag-unawa sa sitwasyon. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, tamad na siyang pakialaman ng gwardya na ito. Bahagya niyang tinapik ang Nine-Tailed Bright Radiance Tiger sa ilalim niya. Bilang tugon, itinaas ng Nine-Tailed Bright Radiance Tiger ang front paw nito at bumagsak, na naging sanhi ng marahas na pagyanig sa lupa. Sa lupa, may bagong higanting hukay na hugis pa ng tigre. Ang pangalawang bantay ng pamilya Ying ay nauwi na katulad ng nauna sa kanya, bumagsak sa lupa.
Ngunit, sa halip na isang flat meat paste, ang pangalawang bantay ay isang tumpok ng gulo, hindi man lang matukoy ng isa ang kanyang ulo o paa. Ang apat na natitirang Ying family guards ay naging walang dugo sa ngayon. Ang masama pa, ang mga nakapaligid na sundalo ng pamilya Ying ay halos asar sa kanilang sarili. Sa panunood ng eksenang ito, ang mga dating pamilyang disipulo at elder ng martial spirit world, na ngayon ay naging mga convict, ay lalong nagpalakpakan. Itong mga sundalo at disipulo ng pamilya Ying, walang iwanan na buhay. Sabi ni Huang Xiaolong habang nakatingin sa likod ng grupo sa likod niya. Puno ng malamig na pagwawalang bahala ang kanyang boses, na para bang pinag-uusapan niya ang isang walang kwentang bagay. Para sa mga disipulo at sundalong ito ng pamilya Ying, si Huang Xiaolong ay walang kahit katiting na awa na natitira. Malayo na ang nalampasan ng pamilya Ying sa kanyang bottom line. Noong sumugod siya rito kanina, lahat ng mga nayon at bayan na kanyang nadadaanan ay wala sa sarili. Bawat lugar na nakikita niya ay naglalabas ng aura ng kamatayan at makapal na hinanakit ang bumalot sa hangin. Malinaw na ang pamilyang Ying na ito ay pumatay ng maraming karaniwang tao, kabilang ang mga babae at bata, lahat ay pinatay. Maliban kung gayon, ang kamatayang aura at sama ng loob na naramdaman niya habang nasa daan ay hindi magiging napakabigat. Oo, soberano. Tina Zhao Shu at Zhang Fu ay magalang na kinilala ang utos ni Huang Xiaolong. Napakaraming taon na ang lumipas, ngunit ang dalawang lalaki ay nagpapanatili ng kanilang pagbati kay Huang Xiaolong bilang ang soberano ng pintuang daan ng Osere, at hindi naramdaman ni Huang Xiaolong na kailangan nilang baguhin ang anuman. Matapos kilalanin ang utos ni Huang Xiaolong, lumipad sa lupa sina Zhao Shu at Zhang Fu, tinupad ang kanilang gawain. Umabot ang isang kamay sa direksyon ng apat na natitirang Ying family guards. Sa isang iglap, isang gintong bakas ng palad ang lumilim sa kalangitan. Sa lakas ng kanilang second order God Realm, sapat na sina Zhao Shu at Zhang Fu para pangalagaan ang apat na first order God Realm Ying family guard. Ang battle skill na ginagamit nilang dalawa ay tinatawag na Golden Flame Palm. Ang Golden Flame Palm na ito ay ang heritage battle skill ng sinaunang Golden Flame Sect na nakuha ng Ascending Moon Old Man sa kalaunan at ipinasa kay Huang Xiaolong. Matapos subukan ni Huang Xiaolong ang kasanayan sa pakikipaglaban, naramdaman niyang angkop ito kina Zhao Shu at Zhang Fu, kaya itinuro niya ito sa kanila. Ang apat na gwardya ng Ying family ay natakot habang pinagmamasdan ang napakalaking ginintoang palad na naglalabas ng langit sa itaas nila, ang mga mukha ng mga gwardya ay namutla. Baka sa kanilang mga mata ang takot at galit, ngunit nang halos hindi na nila iniipon ang determinasyon na lumaban, ang boses ni Guo Xiaofan ay humalangaw-ngaw, akin ang apat na ito. Tumama si Guo Xiaofan, hindi nagpipigil. Isang bulalakaw ng mga larawan ng kamao ang sumipol sa ere, na nakikipagkompetensya sa pag-atake ni na Zhao Shu at Zhang Fu upang lipulin ang apat na gwardya ng pamilya Ying. Pero, may ibang tao na mas mabilis kumilos kaysa sa kanilang tatlo. Ang Heaven Devouring Beast na si Lil Tian ay bumuka ng husto ang kanyang bibig at desperadong huminga. Ang mga gwardya ng pamilya Ying ay nagsisigawan na parang mga baboy habang ang malakas na puwersa ng pagsipsip ay hinayla silang apat patungo kay Lil Tian, sabay-sabay na nilamon ang kanyang tiyan. Ang apat na Ying family guard ang naging pagkain ni Lil Tian. Ang cultivation talent ni Lil Tian ay labis na nakakatakot, kahit si Shi Xiaofei kasama ang kanyang pure luminance enlightened Buddha physique na nagising ay halos hindi na makatuloy. Si Lil Tian ay isa ng peak late third order God Realm. Nang makitang sumali si Lil Tian, hindi na rin makatagal si Violet Spirit Devourer Monkey Huang Xiaoyong. Ibinuka niya ang kanyang bibig at nagpakawala ng isang nakakadurog na dagandong. Ang dagandong ay naging isang sound wave na bagyo na hamhampas ng pagkawasak sa buong paligid. Bawat sundalo ng pamilya Ying sa kanilang dinarianan ay namumulaklak ng pulang ulan. Tinurog ang mga ito sa 100 piraso bago pa man sila makapaglabas ng hiyawan. Ang pagunlad ng cultivation ni Huang Xiaoyong ay maihahambing kay Lil Tian, naabot na rin niya ang peak late third order God Realm. Kasama sina Guo Xiaofan, Lil Tian,
at Huang Xiaoyong na sumabak sa labanan, si Blessed Buddha Emperor, Exi Puti, at ang iba pa ay gumawa rin ng kanilang hakbang, kasama sina Huang Xiaohai, Huang Ming. Maging sina Huang Pang at Suyan ay hindi nagpapigil sa kanilang mabilis na pagpatay sa mga sundalo ng pamilya Ying na sinusubukang tumakas. Gayunpaman, sa mahigit 100 mga master ng God Realm na nakapaligid sa kanila, magkakaroon kaya ng pagkakataong makatakas ang mga sundalong ito ng pamilya Ying. Sa loob ng 10 paghinga, malamang na mas kaunti, ang ilang 10,000 mga sundalo ng pamilya Ying na nakatalaga sa mga pintuan ng katimugang lungsod ay napatay lahat. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis kaya ang mga tao ng Martial Spirit World ay nabigla nang makita nila ang lahat ng patay na sundalo ng pamilya Ying. Kahit na ang pinakamahina sa mga sundalong ito ng pamilya Ying ay ang kalahating hakbang na kaharian ng Saint. Ang isang half-step Saint Realm expert ay isang mahalagang haligi para sa mga kilalang pamilya ng Martial Spirit World. Sa puntong ito, gumala si Guo Shiwen mula sa grupo ng mga bilanggo patungo sa panig ni na Guo Tai at Guo Xiaofan. Ang kanyang mga luha ay hindi tumitigil habang siya ay nagsusumamo. Guo Tai, Xiaofan, sa wakas ay nakabalik ka na, ang ating Guo family ay wala na. Dapat mong ipaghiganti ang lahat ng namatay nating mga disipulo sa pamilya, pinatay nila sina Guo Ji at Guo Fei. Parehong humigpit ang ekspresyon ni Guo Tai at Guo Xiaofan. Taglit na natulala si Huang Xiaolong sa huling pangungusap. Ang dalawang magkapatid, sina Guo Ji at Guo Fei, naalala pa niya sila ay dalawang anak ni Guo Shiwen. Noong si Huang Xiaolong ay nasa Duanren Institute, nagkaroon siya ng ilang salungatan sa dalawang ito. Hindi inaasahan ni Huang Xiaolong na sila ay patay na. Isang malamig na kinang ang kumislap sa mga mata ni Huang Xiaolong. Ipinalaganap ang kanyang banal na kahulugan, tinakpan niya ang buong Duanren Imperial City. Isang mid-8th Order God Realm, isang late 6th Order God Realm, 3 4th Order God Realm, 8 3rd Order God Realm. Agad na nakita ni Huang Xiaolong ang bawat master ng God Realm ng Ying family na naruroon sa loob ng lungsod. Sa pagsusuri sa impormasyong ito, nahulaan ni Huang Xiaolong na ang kalagitnaan ng 8th Order God Realm ay ang Grand Elder ng Ying family na si Ying Changtian na binanggit ng gwardya kanina. Hindi katakatakang napakayabang ng ilang gwardya na ito, ang kanilang suporta ay isang mid-8th Order God Realm Master. Kahit na ang iba pang 15 Ying family Grand Elders ay wala sa lungsod, hinuhusgahan ni Huang Xiaolong na sila ay marahil ay 8th Order God Realms din. Ang pamilyang Ying na ito ay talagang nagbigay ng malaking kahalagahan sa kanya, handang magpadala ng 16 na 8th Order God Realm Grand Elders dito para lamang mahuli siya. Pinananatili ni Huang Xiaolong sina Zhao Shu, Zhang Fu, at ang Huang family para harapin ang mga resulta. Tinalil, Tian at Huang Xiaoyong ang inatasang patayin ng 8 Third Order God Realm Masters. Samantalang si Huang Xiaolong mismo, na nakasakay sa Nine-Tailed Bright Radiance Tiger, ay lumipad patungo sa direksyon ng Ying Family Grand Elder na iyon, si Ying Changtian. Nakatayo sa ibabaw ng mga pader ng lungsod sa hilagang bahagi, nakasimangot si Ying Changtian. May matinding kaba sa puso niya. Grand Elder, may malaking problema sa southern gate ng lungsod. Isang guard ng Ying family ang tumakbo kay Ying Changtian na nataranta, ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig bago man lang siya sumaludo. Malaking gulo. Nadurog ang puso ni Ying Changtian. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 678. Senior, kilala mo ba ang pamilya Lee? South City Gates. Pinitukan ni Ying Changtian ang gwardya sa mahinang boses, magsalita ka, anong nangyari? Mabilis na sumagot ang gwardya ng pamilya Ying na iyon, ang kapitan at ang iba pa ay napatay lahat. Lahat ng mga unit ng sundalo na nakatalaga sa timog ay nabura. Tinasabing ang umatake ay walang iba kundi ang taong gusto nating hulihin, ang Martial Spirit World's Lord Beast God, si Huang Xiaolong. Huang Xiaolong. Masaya si Ying Changtian sa halip ng mga alarma, pumagalpak sa isang masigasig na tawa. Maraming taon akong naghintay dito, itong Huang Xiaolong ay sa wakas ay nagpakita na.
Sa wakas ay makakabalik na ako para iulat ang mabuting balita kay Patriarch. Sa lahat ng mga taon na ito ay nasa martial spirit world si Ying Chantian, ang kanilang Ying family patriarch ay humihinga sa kanyang leeg dahil sa usapin ni Huang Xiaolong. Wala siyang paraan kung hindi lilito si Huang Xiaolong kaya maghihintay lang siya. Ngayong sa wakas ay nagpakita na si Huang Xiaolong, sa wakas ay maalis na ni Ying Chantian ang mabigat na pasanin sa kanyang mga balikat. Ang matatag na pagpapasya ay sumilay sa kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, talagang hindi niya hahayaang makatakas si Huang Xiaolong, kung hindi, magiging isang bangungot kung gusto niyang makuha si Huang Xiaolong sa malawak na kalawakan. Ganoon ba? Tulad ng pagyayabang ni Ying Chantia na makakabalik siya at maiulat ang mabuting balita sa kanilang patriarch, isang malamig na boses ang lumutang sa kanyang pandinig. Iniangat ni Ying Chantia ang kanyang ulo. Isang itim na buhok na binata na nakasakay sa isang puting tigre na lumilipad mula sa malayo ang pumasok sa kanyang paningin, ang kanilang bilis ay hindi mabilis o mabagal. Nanliit ang mga mata ni Ying Chantian sa dalawang manipis na biyak, Huang Xiaolong. Pagamat hindi pa nakita ni Ying Chantian ng personal si Huang Xiaolong bago ito, nakita niya ang larawan niya. Ngunit ang karamihan sa kanyang atensyon ay wala kay Huang Xiaolong, ngunit ang puting tigre na hayop ay umakyat sa ilalim niya. Nine-tailed bright radiance tiger. Natigilan si Ying Chantian. Ang nine-tailed bright radiance tiger ay isang sinaunang mabangis na hayop na mahirap paamuin. Paano ito ginawa ni Huang Xiaolong? Higit pa rito, masasabi ni Ying Chantian na ang nine-tailed bright radiance tiger na ito ay isang late 5th order god realm. Ang isang late 5th order god realm nine-tailed bright radiance tiger ay maaaring karibal sa isang 6th order god realm human cultivator. Sa ilang segundo ang mga pag-iisip na ito ay dumaan sa isipan ni Ying Chantian, si Huang Xiaolong na nakasakay sa nine-tailed bright radiance tiger ay nasa harap na ni Ying Chantian. Ang mga nakapaligid na bantay ng pamilya Ying ay mabilis na pinalibutan si Huang Xiaolong sa gitna, bawat isa sa kanila ay pumasok sa mga poster ng pag-atake ng isa na nakaharap sa isang mabigat na kaaway, alerto at handang umatake anumang oras. Habang pinapanood ito, maring ikinaway ni Ying Chantian ang kanyang kamay bilang hindi nasisiyahan, lahat kayo ay umatras para sa akin, kailangan ko ba kayong lahat para protektahan ako? Kung ito ay isang late 7th order god realm nine-tailed bright radiance tiger, medyo mahirap para kay Ying Chantian, ngunit ang late 5th order god realm Ibel wala. Ang paggamit lamang ng isang kamay, hindi, isang daliri lamang ay sapat na upang patayin ang hayop. Mula sa simula hanggang sa wakas, hindi lang isang mabilis na sulyap lang ang binigay ni Ying Chantian kay Huang Xiaolong. Sa pagkakaalam niya, hanggang ngayon, si Huang Xiaolong ay nagtanim lamang ng mahigit 100 taon. Hindi man 110 taon. Gaano kaya kalakas ang isang punk na nilinang ng wala pang 110 taon? Magalang na sumunod ang mga nakapaligid na gwardya ng pamilya Ying at umatras ng medyo malayo. Tumikim si Huang Xiaolong habang nakatingin kay Ying Chantian na nakatayo sa tapat habang ang mga kamay ay nakaakbay sa likod niya. Kitang-kita ang pang-aalipusta sa kanyang mukha, hindi inilalagay si Huang Xiaolong sa kanyang mga mata. Tila hindi pa napagtanto ng pamilya Ying ang kanyang tunay na pagkatao. At muli, ito ay naiintindihan. Kahit na alam ng pamilya Ying na ang Pilking ng Alchemist Grandmaster competition ng terminong ito ay tinatawag na Huang Xiaolong, malamang na hindi nila ay connecte ang Pilking na si Huang Xiaolong sa Martial Spirit World's Lord Beast God Huang Xiaolong. Siyempre, kung alam ito ng pamilya Ying noon pa man, hindi sila mangangahas na wasakin ang Martial Spirit World sa ganitong paraan, pinapatay ang hindi mabilang na mga inosente nito, at higit pa rito, naglabas ng utos na hulihin siya. Huang Xiaolong, mukhang mayroon kang ilang mga kasanayan. Nagsimulang magmaneho si Ying Chantian sa isang mapagpakumbaba na paraan, kapuri-puri ang kakayahang mapaamo ang isang late 5th order god realm nine-tailed bright radiance tiger, ngunit sa tingin mo ba ikaw ang aking kalaban dahil lang sa kasama mo ang tigre na ito? Paghinte dito, biglang umiling si Ying Chantian sa pangungutya, sa totoo lang, hindi ka na talaga dapat bumalik. Sa pagkakataong ito, talagang hindi ka na makakatakas. Si Huang Xiaolong ay nanonood ng walang pakialam, hindi niya naisip na tumakas.
Sa pagmamasid sa walang malasakit na ugali ni Huang Xiaolong, nagtaas ng kilay si Ying Changtian sa pagdududa. Kalimutan mo na ito, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na master. Matapos sabihin ito, ganap na pinakawalan ni Ying Changtian ang kanyang pressure sa kalagitnaan ng 8th Order God Realm. Halos sa parehong sandali, ang bawat tao sa loob ng mga pader ng Guanren Imperial City ay malinaw na naramdaman na parang may isang malaking bundok na bumababa sa kanila mula sa itaas. Sa mismong sandali, gumalaw si Huang Xiaolong. Nakita lamang ni Ying Changtian ang isang anino na kumikislap sa halip na makuha ang paggalaw gamit ang kanyang mga mata, kaya nang lumitaw si Huang Xiaolong sa kanyang harapan mismo, si Ying Changtian ay nabigong mag-react. Hindi niya inaasahan na si Huang Xiaolong ang magkukusa sa pag-atake. Higit pa riyan, masyadong mabilis si Huang Xiaolong. Sa sandaling isara ni Huang Xiaolong ang distansya sa pagitan nila, ang kanyang kanang kamao ay tumama, simple at simple, nang hindi gumagamit ng anumang kasanayan sa pakikipaglaban, kung saan mismo ang puso ni Ying Changtian. Isang marahas na quiver ang pumalit sa katawan ni Ying Changtian, at sa susunod na paghinga, isang muffled sound ng pagsabog ang nanggaling sa kinaroroonan ng kanyang puso. Pagkatapos, ang kanyang buong pagkatao ay bumaril pabalik na parang patay na hipon. Pumagsak si Ying Changtian sa mga granite na pader ng Guanren Imperial City, dumula sa mga durog na bato, bumagsak sa lupa sa ibaba. Ang lupa ay yumanig, itinaas ang isang tabing ng buhangin at alikabok. Sa buong paligid, ang mga gwardya ng pamilya Ying ay nagulat na walang kabuluhan na nakatingin kay Ying Changtian sa ilalim ng mga pader ng lungsod na nakahandusay sa loob ng malalim na hukay. Sa ibaba ng mga tarangkahan ng lungsod ay isang pulutong ng mga tulalang sundalo ng pamilya Ying. Ito ba ang kaparehong supremo at walang talo na Grand Elder Ying Changtian? Sa di kalayuan, nasaksihan din ng ilan sa mga tao ng martial spirit world ang nangyari kanina, ngunit hindi makapaniwalang nakatingin sila sa eksenang nasa harapan nila. Hindi pinansin ni Huang Xiaolong ang mga nakapaligid na gwardya at sundalo ng Ying family. Isang hakbang pasulong, diretso siyang nakarating sa itaas ni Ying Changtian. Kayong lahat ay hindi dapat pumunta sa martial spirit world. Ang matalim na tingin ni Huang Xiaolong ay tumingin kay Ying Changtian sa ibaba. Dahil dumating ka, hindi na kailangang bumalik. Walang sino man sa inyo ang makakabalik. Ang layunin ng pagpatay sa mga mata ni Huang Xiaolong ay tumaas. Matinding pag-ubo ang umalangaw-ngaw mula sa hukay habang iniluwan ni Ying Changtian ang maruming lupa mula sa kanyang bibig. Habang nahihirapan siyang umakyat mula sa malalim na hukay, may bakas ng takot sa kanyang mga mata, may halong pagtanggi at hindi paniniwala, nakatingin kay Huang Xiaolong. Nauutil na sabi ni Ying Changtian, "Ikaw. Si Huang Xiaolong ba talaga?" Ang isang bahagi niya ay mariing tumanggi na maniwala na ang isang tao na nagalhinang lamang ng higit sa 100 taon ay maaaring maging ganito kalakas. Ang posibilidad na gumamit ng isang illusion art ang master ng isang super force para magkaila bilang Huang Xiaolong ay nangyari kay Ying Changtian. Ang Huang Xiaolong na ito ay isang pekeng. Nagulat si Huang Xiaolong sa tanong nito, pagkatapos ay sumangot siya ng malamig, "Ano sa palagay mo?" Sabik na ipaliwanag ni Ying Changtian, "Senior, tanungin ko ba kung anong mga benepisyo ang ibinigay sa iyo ni Huang Xiaolong para kumilos laban sa ating pamilya Ying? Ano man ang mga benepisyong inaalok ni Huang Xiaolong sa senior, handang doblehin ito ng ating Ying family." Si Ying Changtian ay lubos na naniniwala na ang taong ito sa kanyang harapan ay tinanggap ni Huang Xiaolong upang harapin ang kanilang pamilya Ying. Ipinilig ni Huang Xiaolong ang kanyang ulo, pakiramdam na ito ay isang pag-aaksaya ng kanyang oras upang ipagpatuloy ang twadal na ito. Nang itinaas niya ang kanyang kamay para tapusin si Ying Changtian ay agad na bumulong, "Ang aming Ying family ay nasa ilalim ng asylum ng Li family. Senior, kilala mo ang Li family, di ba? Isa sa mga super force, ang Li family ng Nine Seas World." Nagulat si Huang Xiaolong. Hindi niya inaasahan na ang Ying family na ito ay talagang sumilong sa ilalim ng Li family. Naalala ni Huang Xiaolong na si Exi Puti ay may gusto sa isang batang babae na nagngangalang Zuo Wenshan noong nakaraan, na dapat pakasalan si Li Zishuai, ang kasalukuyang anak ng Li family patriarch.
Sa nag-iisip na ekspresyon ni Huang Xiaolong, naisip ni Ying Changtian na nakakaramdam siya ng pangamba. Sa isang pangalawang pag-iisip, sino ang hindi mag-aalala sa pagbanggit ng isang napakalakas na puwersa tulad ng Li family, na sa Black Tortoise Galaxy ay hindi makakaramdam ng pangamba. Sa pag-iisip nito, isang ngiti ang kumalat sa mukha ni Ying Changtian, ang senior ay may hindi kapani-pani walang lakas, ang aming Ying family ay maaaring magrekomenda ng senior sa Li family. Sa lakas ni Senior, kung handang maglingkod si Senior sa Lee family, naniniwala ako na makakamit ni Senior ang mataas na katayuan sa lalong madaling panahon. Biglang lumiko ang sulok ng bibig ni Huang Xiaolong sa isang nakakatakot na ngiti. Isang puwersa ng pagsipsip mula sa kanyang kanang kamay ang humila kay Ying Changtian mula sa lupa patungo sa kanyang kanang kamay. Pagkatapos, ang kanyang kaliwang kamay ay hinubog ng mga kuko, hinuhukay ang bungo ni Ying Changtian. Sa isang twist at hatek, ang ulo ni Ying Changtian ay natanggal sa kanyang mga balikat. Kahit na natanggal na ang kanyang ulo, hindi naintindihan ni Ying Changtian kung bakit papatayin pa rin siya ni Huang Xiaolong kahit na malaman na ang kanilang pamilya Ying ay nasa ilalim ng asylum ng Li family. Nanlaki ang mata niya sa hindi makapaniwala. Ngunit hindi siya magkakaroon ng pagkakataong malaman ang sagot. Sumayaw sa palad ni Huang Xiaolong ang tunay na walang kamatayang essence fire, na agad na pinapatay ang kaluluwa ni Ying Changtian. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 679. Alisin sila. Matapos sirain ang kanyang kaluluwa, si Huang Xiaolong ay hindi na nagabala pang tumingin, walang ingat na hinagis ang ulo ni Ying Changtian, inilagay ito sa tuktok ng mga pader ng lungsod, iniwan ang kalahating ulo sa labas. Sa oras na ito, ang mga gwardya at sundalo ng Ying family sa wakas ay nanambalik ang kanilang pakiramdam at nagkalat sa lahat ng direksyon, tumakbo palayo sa takot. Sa pagmamasid sa mga alipors na ito ng pamilya Ying na desperadong tumatakas, hindi man lang nagabala si Huang Xiaolong, iniwan ng Nine-Tailed Bright Radiance Tiger upang harapin sila. Natural, imposible para sa mga gwardya at sundalong ito na matagumpay na makatakas na humarap sa isang late Fifth Order Godrel Nine-Tailed Bright Radiance Tiger. Habang naghahanda si Huang Xiaolong na umalis at harapin ang huling Sixth Order Godrel ng Ying family sa silangang bahagi ng Duanren Imperial City, isang figure ang biglang lumabas mula sa maraming mga convict ng Martial Spirit World. Magalang niyang tinawag si Huang Xiaolong, ngunit makikita sa kanyang mukha ang pananibik, Panginoon, Panginoong hayop na Diyos. Huminto si Huang Xiaolong dahil parang pamilyar ang boses na ito, kaya lumingon siya. Bahagya siyang nagulat at nag-alinlangan nang makita niya ang taong tumawag sa kanya, ikaw si Duan Wuan. Duan Wuan, anak ni Duanren Emperor. Mahirap para kay Huang Xiaolong na maniwala na ang matandang nasa harap niya, ang kanyang mukha na puno ng mga laslas ng espada, mga hiwa ng talam, mahahabang pilikmata mula sa isang latigo, napakanipis na may balat lamang sa ibabaw ng mga buto, ay ang parehong magandang hitsura, dominanti, at walang pakialam na si Duan Wuan na alam niya. Nang makitang nakilala siya ni Huang Xiaolong, naglalaro sa isipan ni Duan Wuan ang hindi makataong pagpapahirap na dinanas niya nitong mga taon. Napalitan ng emosyon, si Duan Wuan ay lumuhad sa harap ni Huang Xiaolong, umiiyak ng kanyang kalungkutan, sumisigaw ng kanyang kaganhawahan. Panginoon, Panginoong hayop na Diyos, sa wakas ay nakabalik ka na. Nako, tatay ko. Bumalik siya kasama mo. Habang inaalala ang kasalukuyang katayuan ni Huang Xiaolong, hindi na nangahas si Duan Wuan na umiyak ng hindi nararapat sa kanyang harapan. Mabilis siyang huminto pagkaraan ng ilang sandali, nagtatanong na may kinakabahang pangamba tungkol sa kung ano ang pinakagusto niyang malaman. Ang paraan ng madaling pagpuksa ni Huang Xiaolong sa Ying family Grand Elder Ying Changtian ay natakot sa kanya at sa lahat ng mga tao ng Martial Spirit World. Para kay Duan Wuan, na hindi pa nakakarating sa Saint Realm, si Huang Xiaolong ay walang pinagkaiba sa pinakamataas na makalangit na Diyos. Tumayo ka muna. Si Huang Xiaolong ay bumantong hininga sa katahimikan habang sinasabi niya kay Duan Wuan. Sa pagbanggit kay Duanren Emperor, bumangon ang pagkakasala sa puso ni Huang Xiaolong. Noong taong iyon, dahil sa kanya,
si Duanwen Emperor, ang Exi Family Ancestor, ang Goo Family Ancestor, Elf Queen, at ang Nine Dragons Temple Hall Masters ay pinatay ni Jiang Yu. Namatay ang iyong ama, pati na rin ang mga ninuno ng Exi at Goo families. Hindi gustong itago ang bagay, sinabi ni Huang Xiaolong ang totoo. Ang mga salitang ito ay parang kulog sa isipan ni Duan Wuan, nakatayo doon na tulala. Hindi alam kung nakikinig si Duan Wuan o hindi, maikling ikinwento ni Huang Xiaolong ang nangyari sa taong iyon. Kahit na naunawaan ni Huang Xiaolong na ang balitang ito ay isang malaking dagok, hindi niya alam kung paano niya dapat aliwin si Duan Wuan. Pagkaraan ng ilang sandali, nang tuluyang makawala si Duan Wuan sa kanyang pagkatulala, binigyan siya ni Huang Xiaolong ng Spring Autumn 100 Life Divine Pellet, na sinasabi sa kanya na lunukan ito. Ang bigat ng panloob na pinsala ni Duan Wuan ay hindi nakaligtas sa pagtuklas ni Huang Xiaolong. Kung hindi sila aalagaan, hinding-hindi siya makakapag-cultivate sa hinaharap. Nilunok ni Duan Wuan ang tableta ng walang anumang tanong, pagkatapos ay umupo ng naka-cross-legged at ipinalibot ang kanyang cultivation technique upang pinuhin ito. Kaagad, naramdaman niya ang mga daloy ng mainit na enerhiya na dumadaloy sa bawat sulok ng kanyang katawan, na nagdudulot ng matinding kaginhawaan sa kanyang nasirang katawan. Pinagmamasdan ni Huang Xiaolong si Duan Wuan na nakaupong naka-cross-leg, pinipino ang Spring Autumn 100 Life Divine Pellet. Matapos ang maikling pag-iisip, bahagya niyang idiniin ang isang palad sa harapan niya. Isang napakadalisay na hibla ng God Battle Chi ang dumaloy mula sa kanya, papasok kay Duan Wuan. Sa strand na ito ng Pure God Battle Chi, si Duan Wuan, na isang peak late Xian Tian Realm, ay makakalusot sa peak half-step Saint Realm sa maikling panahon. Dahil sa tulong ni Huang Xiaolong, mabilis niyang napino ang Spring Autumn 100 Life Divine Pellet. Nang muling tumayo si Duan Wuan, nagulat siya nang makitang ang lahat ng mga sugat sa kanyang katawan ay ganap ng gumaling. Hindi lang iyon, talagang umaban siya at nakapasok sa kalahating hakbang na kaharian ng Saint. Tinitingnan ng nasa sabik at hindi makapaniwalang ekspresyon sa mukha ni Duan Wuan, naglabas si Huang Xiaolong ng isang bote ng Rising Tide Ascending Moon Pellets, pati na rin ang isang bote ng 3 Revolutions Golden Pills, na ibinigay kay Duan Wuan. Sa mga table tas sa loob ng dalawang bote na ito, malapit na siyang makahakbang sa kaharian ng santo. Ito ay maaaring ituring na isang maliit na kabayaran kay Duan Wuan. Kung hindi dahil sa kanyang sarili, buhay pa sana si Duanwen Emperor. Ngunit hindi pinahaba ni Huang Xiaolong ang kanilang muling pagkikita, hindi ngayon ang panahon para gunitain ang nakaraan o masasayang reunion. Magkakaroon sila ng maraming oras para doon kapag napag-usapan na ang lahat ng miyembro ng pamilya Ying at Zhao. Sa makatuwid, tinipon ni Huang Xiaolong ang lahat ng kasalukuyang eksperto ng martial spirit world at pinalinas niya ang eksena, samantalang siya ay lumundag sa kalangitan, lumilipad patungong silangan ng Duanren Imperial City, makikitungo siya sa master ng huling ika-6 na order ng Diyos Realm ng pamilya Ying. Nang walang anumang suspense, ang master ng Ying family na iyon ay madaling nabura sa martial spirit world ni Huang Xiaolong. Nang dumating si Huang Xiaolong sa lokasyon, ang Panginoon ng pamilya Ying na iyon ay talagang nag-iisa. Nang makita niya ang isang hindi kilalang binata na may itim na buhok na pumasok sa kanyang lihim na silid, nagalab ang galit sa kanyang puso, ngunit nang malapit na niyang pagsabihan at sasayangin ang pagtatanim ng trespasser, ang daliri ni Huang Xiaolong ay tumusok sa kanyang ulo. Pagkatapos, tulad ni Ying Changtian, pinatay ni Huang Xiaolong ang kanyang kaluluwa gamit ang tunay na walang kamatayang essence fire. Masasabing ang master ng Ying family na ito ay nalilito hanggang sa huli, hindi alam kung kaninong kamay siya namatay. Kasabay nito, ang iba pang mga Panginoon ng 3rd and 4th Order God Realm Ying family ay pinatay ng Huang family, Heaven Devouring Beast Lil, Tian, Violet Spirit Devourer Monkey, at ang iba pang grupo. Bagamat ang karamihan sa Huang family ay mas mahina, mayroon silang Water Fire Strongarm Apes, hindi nakakalimutan ang maraming demonyong hayop ng 5th Order God Realm. Ang pagpuksa sa kalaban ay walang problema. Sa lalong madaling panahon, sa loob ng perimeter ng mga pader ng Duanren Imperial City, lahat ng master, guard, at sundalo ng Ying family ay nalipol lahat, wala ni isa sa kanila ang naiwan.
Gayunpaman, ang pangyayaring ito ay hindi kumalat sa ibang mga lungsod, hindi sa isang kaluluwa. Naka-lockdown ng buong Duanan Imperial City sa utos ni Huang Xiaolong. Pagkatapos lamang mapatay ang bawat isang tao na kabilang sa pamilya Ying, si Huang Xiaolong ay umupo kasama si Dolan Wuan upang maunawaan kung ano ang nangyari sa Martial Spirit World simula noong siya ay umalis. Sa lumalabas, nagpadala ang pamilya Ying ng isa pang batch ng mga tao sa Martial Spirit World noong ika-7 taon pagkatapos umalis ni Huang Xiaolong at lahat. Dahil sa desperidad sa lakas at kapangyarihan, nasakop ng Ying at Zhao families ang buong Martial Spirit World sa wala pang 2 buwan. Nang ang lahat ay nasa ilalim na ng kanilang kontrol, sinimulang kunin ng 2 pamilya ang bawat eksperto sa Xiantian Realm. Ang ilan ay inatasang mangolekta ng mga halamang gamot, habang ang iba tulad ni Duan Wuan ay dumanas ng mas masamang kapalaran, sa paglipat ng mga ors at pagtulong sa kanila na gumawa ng mga armas. Kung tungkol sa mga babae at mga bata, mas tumpak, ang mga walang silbi ay naiwan sa awa ng mga alagad ng magkabilang pamilya. Ang mga disipulo ng Ying at Zhao families ay nakagawian na ang pagkatay sa buong nayon bilang isang uri ng kompetisyon, pinatay para sa kanilang kasiyahan, samantalang ang mga batang babae ay ginawang mga laruan lamang. Ang sino mang naglakas loob na lumaban ay nakamit ang kaawa-awang mga wakas. Ang pamilya Huang, Zhao Shu, Zhang Fu, at lahat ng iba pa ay nakinig ng may mga ngiping nagngangalit, ang kanilang mga mata ay naging pula mula sa galit at layuning pumatay. Kasama si Huang Xiaolong. Wala pang ibang pagkakataon na si Huang Xiaolong ay galit na galit nang ang kanyang pagnanais na pumatay ay napakalaki. Tiyak na papawiin niya ang pamilya Ying at Zhao. Itong grupo ng mga F*** at Sting Strays. Mga hayop. Papatayin ko silang lahat. Lahat sila. Huang Xiaohai ay sumigaw sa sakit, dalamhati, at higit sa lahat, galit na galit. Nilinggan niya si Huang Xiaolong, "Kuya, tere na at tapusin na ang mga bastard na ito." Ang pagkamatay ng ganoon ay isang luho para sa kanila, gusto kong makaramdam sila ng sakit na mas malala kaysa kamatayan. Ang malamig na boses ni Huang Xiaolong ay tumunog, katulad ng isang user na umaangat mula sa impyerno. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 700. Pagbabalik sa Huangclan Manor. Kasunod nito, narinig din ni Huang Xiaolong ang ilang impormasyon na may kaugnayan sa maraming eksperto mula sa parehong Ying at Zhao families na dumating sa Martial Spirit World. Gayunpaman, hindi matiyak ni Duan Wuan kung gaano karaming God Realm Master ang Ying at Zhao families ang ipinadala sa Martial Spirit World, tanging ang Duanan Imperial City at Huangclan Manor ay mayroong Ying family Grand Elders sa command. Maliban sa Duanan Imperial City at sa Huangclan Manor, ang mga imperial at royal na lungsod ng iba pang mga imperyo at kaharian ay may kalahating hakbang na kaharian ng santo o pinakamataas na kalahating hakbang na kaharian ng santo na nagbabantay sa kanila. Nabawasan ang tensyon ni Huang Xiaolong nang marinig ito. Bagamat hindi pa rin niya alam ang eksaktong bilang ng God Realm Masters ang Ying at Zhao families na ipinadala sa Martial Spirit World, mula sa paglalarawan ni Duan Wuan sa pangkalahatang sitwasyon, tila ang kanilang bilang ay nasa ibabang bahagi. Nang wala na si Ying Changtian at ang iba pa sa Duanan Imperial City, pagkatapos niyang harapin ang mga nasa Huangclan Manor, mawawala na ang banta sa Snowwind Continent. Alam mo ba kung ano ang lakas ng Ying family Grand Elder sa Huangclan Manor? Sa pag-iisip nito, tinanong ni Huang Xiaolong si Duan Wuan. Sa kasalukuyang lakas ni Huang Xiaolong, kaya niyang pumatay ng Peak Late 8th Order God Realm, ngunit kung ito ay isang 9th Order God Realm Master, mahihirapan siya. Sa pagitan ng Peak Late 8th Order God Realm at 9th Order God Realm, ang huli ay nasa ibang level. Kahit na si Huang Xiaolong ay maaaring hindi kalaban ng Master ng 9th Order God Realm, makakatakas pa rin siya. Dahil sa pagsupil ng Dragon Pearl, ang Dragon Emperor Ao Tai ay hindi maihihiwalay ng napakalayo mula sa Huang Xiaolong, kaya, kung ang Ying family Grand Elder na nagbabantay sa Huangclan Manor ay isang 9th Order God Realm Master, ito ay talagang mahirap na makitungo sa
Umiling si Duan, magalang na sumagot, hindi ko alam, ngunit narinig ko na ang pinakamalakas na tao sa mga Ying family grand elders dito ay si Ying Changtian. Ang pagkarinig nito ay lubos na natahimik si Huang Xiaolong. Pagkatapos ay idinagdag ni Duan, sa narinig ko, mayroong apat na Ying family grand elders na nagbabantay sa Huang Clan Manor, at silang apat ay magkakapatid. Huminto siya sa pag-aalinlangan na nagpatuloy, lahat ng apat ay mga malaswang karakter. Matapos nilang sakupin ang Huang Clan Manor, ang lugar ay ginawang lupain ng karahasan. Araw-araw, kinukuha ng mga gwardya ng Ying family ang 100 kabataang babae at dinadala sila sa Huang Clan Manor para ilabas nilang apat ang kanilang pagnanasa. Naglilinang sila ng isang pamamaraan na tinatawag na Blood Demon. Matapos ang mga kabataang babae na ito ay labagin ng magkapatid, ang kanilang esensya ng dugo ay sisipsipin na magiging mga tuyong bangkay. Ano? Ang galit ni Huang Xiaohai ay tumago sa kalangitan, yung mga hamak na bastard. Labis na galit ang lahat ng nakikinig. Ang mahinhin na si Shi Xiaofei ay nagpakita ng isang bihirang makitang malalamig na layuning pagpatay. Ang Huang Clan Manor ay nagtataglay ng isang espesyal na kahulugan sa puso ng lahat. Hindi lamang ang Huang Clan Manor ang lupaing ninuno ng Huang family, ito ay pinagmumula ng kabuhayan para sa kanilang mga kaluluwa. Ngunit ito ay ginawang lungga ng bisyo ng mga Ying family grand elder na iyon. Isang malamig na kislap ang dumaan sa mga mata ni Huang Xiaolong. Gayunpaman, pagkatapos isaalang-alang ang sitwasyon, inutusan ni Huang Xiaolong sina Zhao Shu, Zhang Fu, Lil, Tian, Huang Xiaoyong, at lahat ng iba pa na kumilos ng mag-isa o sa grupo ng dalawa upang harapin ang mga master ng Ying family sa iba pang mga imperyo. Samantalang si Huang Xiaolong, ang kanyang mga magulang, at si Shi Xiaofei, bumalik sila sa Huang Clan Manor. Pagkatapos makipag-usap ni Zhao Shu at ng iba pa sa mga master ng Ying family sa ibang imperyo, magtitipon din sila sa Huang Clan Manor. Matapos matanggap ang mga tagubilin ni Huang Xiaolong, lahat sila ay naghiwalay, bawat isa sa kanila ay patungo sa kanilang mga target. Bago umalis, pinaalalahanan ni Huang Xiaolong ang lahat na tapusin ang mga bagay ng mabilis at magtipon sa Huang Clan Manor. Ang lahat ay aalis sa Star Cloud Continent, sa Bedlam Lands, at sa wakas sa Ten Directions Continent. Aalisin nila silang lahat bago pa makapag-react ang mga Grand Elder ng Ying at Zhao families. Pinapanood sina Zhao Shu, Zhang Fu, at lahat ng iba pa na lumilipad palayo sa iba't ibang direksyon. Lumingon si Huang Xiaolong sa kanyang mga magulang, Itay, Inay, hayaan mo na kami. Umalik sa Huang Clan Manor. Tumanggo sina Huang Pong at Suyan, tayo na. Si Huang Xiaolong, ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga kapatid, at si Shi Xiaofei ay umalis sa Duanren Imperial City, lumilipad patungo sa Huang Clan Manor. Hindi nagtagal pagkatapos nilang lisanin ang Duanren Imperial City, habang lumilipad sa isang maliit na kaharian, nakita nila ang isang grupo ng mga sundalo ng Ying family na minamasaker ang isang nayon. Sa sobrang galit, sinampal ng Huang family ang lahat ng sundalo ng Ying family sa meat paste. Sa buong paglalakbay, hanggat ang grupo ni Huang Xiaolong ay nakatagpo ng mga sundalo ng pamilya Ying, ano man ang ginagawa ng mga sundalong ito, nilipol sila ng pamilya Huang nang hindi nag-abala pang magsalita. Bagamat pinapatay ng grupo ni Huang Xiaolong ang mga sundalo ng pamilya Ying sa daan, hindi ito nakaapekto sa kanilang bilis, mabilis at walang awa ang kanilang mga aksyon. Ang isang alon ng kanilang palad mula sa likod ng Nine-Tailed Bright Radiance Tiger ay sapat na upang ipadala ang mga sundalong ito sa kanilang kamatayan. Wala pang isang oras, narating ng grupo ni Huang Xiaolong ang Luotong Kingdom. Habang dumadaan sila sa kaharian ng Luotong, tinitingnan ang malungkot na lupain sa ibaba, ang nakita lang nila ay death aura at napakaraming sama ng loob na enerhiya na bumabalot sa Luotong Royal City. Napabuntong hininga si Huang Xiaolong nang maalala ang kanyang kapatid na si Lokay. Kung hindi namatay si Lokay, marahil ay isa na siyang God Realm Master sa ngayon. Naisip ni Huang Xiaolong sa kanyang sarili. Sa tulong niya, hindi mahirap makapasok si Lokay sa God Realm. Ang pagkamatay ni Lokay sa pamamagitan ng kamay ng Deities Templar ay palaging pinakamalaking pinagsisisihan ni Huang Xiaolong.
Tinagtagal pagkatapos na dumaan sa luotong Royal City, ang silhouette ng Huangclan Manor ay lumalapit sa kanilang mga mata. Tatlong early 8th Order God Realms, dalawang 6th Order God Realms, at tatlong 4th Order God Realms. Ang Divine Sense ni Dragon Emperor Aotai ay kumalat, agad na naiintindihan ang sitwasyon sa Huangclan Manor. Isang kabuuang 8 master ng God Realm. Ang bibig ni Huang Xiaolong ay nakakurba sa malamig na pagngisi. Sa ilang paghinga, ang grupo ni Huang Xiaolong ay tumayo ng mataas sa hangin sa itaas ng Huangclan Manor. Kahit sa malayo, nakikita nila ang mga pagbabago sa Huangclan Manor dahil karamihan sa mga gusali ay na-demolish. Maliban sa mga bagong gawang gusali, naruroon sa halos lahat ng sulok ang mga malaswang batas at hindi magandang tingnan na mga painting sa mural. Sa palisukat sa ibaba ay isang grupo ng mga kabataang babae na nakasuot ng manipis na damit na pinilit na magtanghal ng mga erotikong sayaw. Maraming mga guard ng Ying family ang sumisigaw ng malakas na may kasamang mga ngiti sa kanilang mga mukha. Tahimpapawid sa itaas ng Huangclan Manor, isang ambon ng kulay dugo na China naglalabas ng mahinang madugong pabango at nakakainis na pakiramdam ang natipon. Alam ni Huang Xiaolong na ang kulay dugo na China ito ay nabuo dahil sa isang masamang cultivation technique. Mukhang ito ang tinutukoy ni Duan Wuan, ang diskarte sa paglilinang ng Blood Demon. Ang presensya ng grupo ni Huang Xiaolong ay mabilis na natuklasan ng mga sundalo ng Ying family sa loob ng Huangclan Manor. Sino ang pumunta doon? Naglakas loob ka bang pumasok sa Ying Clan Manor? Isang grupo ng mga sundalo ng pamilya Ying ang lumipad. Isang taong mukhang kapitan ang tumahol kay Huang Xiaolong. Ying Clan Manor. Pinapalitan pa ang pangalan ng Huangclan Manor natin. Nang makita ng kapitan ng Ying family na iyon si Shi Xiaofei, nagliwanag ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay naglakbay ang kanyang tingin kina Suyan at Huang Min, nag-click sa kanyang dila, hindi ko inaasahan na magkakaroon ng ganoong antas ng mga kagandahan sa martial spirit world. Mukhang magiging masaya ang gabing ito. Captain, sa tingin ko mas mabuting hulihin natin silang lahat at dalhin sila kay Grand Elder Ying Fei. Tinabi ng isa sa mga sundalo, kung hindi, kapag nalaman ni Grand Elder Ying Fei at ng iba pang mga Grand Elder, natatakot ako. Ang iyong ina, biglang pinalipad ng kapitan ng pamilya Ying na iyon ang kawal na iyon na may kasamang smack, malamig na nanunuya, kailangan ko bang turuan mo ako kung ano ang gagawin? Sumambulat ang nakamamatay na aura mula sa mga katawan ni Shi Xiaofei, Suyan, at Huang Min. Halos magkasabay na kumilos ang tatlong babae. Ang kapitan ng pamilyang Ying na iyon ay tinamaan ng tatlong malalakas na sampal, nilipol sa katawan at kaluluwa, walang iniwan kundi isang pool ng dugo. Ang mga natitirang sundalo ay sinampal din hanggang sa kanilang kamatayan ng tatlong babae. Lahat ng tatlong babae ay mga master ng God Realm. Sa sandaling kumilos sila, ang pagbabago-bago ng enerhiya ng isang God Realm Master ay agad na nag-alerto sa mga master sa loob ng Huangclan Manor. Sa oras na ito, si Ying Fei at ang iba pa ay nagsasaya kasama ang mga babae at alak sa malaking bulwagan. Ikaw, tingnan mo kung anong nangyayari. Ibinaba ni Ying Fei ang kanyang wine cup, nag-order ng 4th Order God Realm Guard sa tabi niya. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode. Nang hindi magagapi. Dito sa ating channel. Kwentong nobela.